Ang babaeng ito, halos 40 na, ay naghahanap ng tamang similya. May nakita siyang gwapong lalaki sa kalsada. Hindi niya akalain na ang lalaking iyon pala ang lalapit at makikipag-usap sa kanya. Tuwang-tuwa si Jiang Hari. Nang sumunod na sandali, binuksan ng lalaki ang kanyang jacket. Inilantad ang hubad nitong katawan sa harap niya. Si Jiang Hari pala, na halos 40 na, ay deputy director ng isang parenting magazine at isang ganap na matandang dalaga. Hindi siya naghahangad ng lalaki, kundi isang anak lamang. Nang araw na iyon, pumunta si Jiang Hari sa ospital para magpatingin dahil sa pananakit ng puso at tinanong na rin niya ang doktor tungkol sa proseso ng pag-freeze ng itlog. Gusto niyang i-freeze muna ang kanyang mga itlog. Maghihintay si Jiang Hari hanggang makahanap ng gwapong lalaki, angkop para magpakasal at magkaanak. Pagkalabas ng ospital, nakasalubong ni Jiang Hari ang isang gwapong lalaki. Ang lalaki ay kusang lumapit para kausapin siya. Tuwang-tuwa si Jiang Hari, ngunit hindi niya akalain na ang lalaking ito pala ay isang manyakis. Hindi matanggap ni Jiang Hari ang kahihiyang ito, kaya kinuha niya ang pala sa tabi at inihagis. Ang labis na pagkilos na ito ay nagdulot ng pananakit ng puson kay Jiang Hari. Mabilis na lumapit ang kasamahan niyang lalaki para alalayan siya. Pasensya na po, inaatake po siya ng dysmenorrhea. Naku po, ayos lang po ba kayo? Masakit po ba? Lumingon po kayo sa akin, ayos lang po ba kayo? Lubusang nawala ng dignidad si Jiang Hari. Agad niyang tinakpan ang kanyang mukha at dumiretso sa opisina ng editorial. Pagbalik niya sa kumpanya, pinag-uusapan ng mga kasamahan ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Jiang Hari. Nagdududa sila na hindi pa siya kasal dahil masyado siyang mataas ang pamantayan. Huwag mong husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Madali siyang mahulog sa pag-ibig. Sa loob lang ng 3 segundo, maaari na siyang magka-crush sa isang estranghero. Buntong hininga lang si Jiang Hari. Ang mga sinabi ng kanyang mga kasamahan ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Noon, ipinakilala siya ng photographer ng kumpanya sa isang lalaking nagngangalang Han Yisang. Sa gabing iyon ng pag-ulan ng niebe, nakita ni Jiang Hari si Han Yisang na lumuha. Ang kaawa-awang anyo na iyon ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Pagkatapos noon, siya ang kusang nanligaw kay Han Yisang. Ngunit hindi gusto ni Han Yisang ang mga babaeng kusang nanliligaw. Nagkahiwalay sila at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Jiang Hari na namamagalang pala ang mata ni Han Yisang kaya siya nagpatak ng airdrops noon pero inakala niya itong luha. Ngayon, halos 40 na si Jiang Hari. Bagamat labis siyang nag-aalala sa pagpapakasal, ngayon, kahit ang paghahanap ng isang ordinaryong lalaki ay hindi na madali, lalo na ang mga may magandang kondisyon at ugali, karamihan sa kanila ay kasal na. Sa gabi, tiningnan ni Jiang Hari ang mga artikulong sinulat niya tungkol sa pagpapalaki ng anak. Maraming komento sa ibaba na nagsasabing wala siyang karanasan bilang isang ina. Naniniwala rin ang pamunuan ng kumpanya na dahil hindi pa kasal at walang anak si Jiang Hari, hindi na siya angkop para sa kolum ng pagpapalaki ng anak. Anak ng magazine, gusto niyang ilipat si Jiang Hari sa ibang departamento. Hindi na inisip pa ni Jiang Hari at napansin ang mga negatibong komento na nagpamula ng kanyang mga mata. Kinabukasan, may nakita si Jiang Hari na kakaiba sa ibaba. Sigurado siya na wala ang kanyang ina sa bahay. Akala niya ay may estranghero sa kanilang bahay. Hindi niya akalain na isa pala itong matagal ng kaibigan. 5 taon na niyang hindi nakikita. Noon, nang magpakasal si Yoon Jae-young, dahil labis na kinamuhian ng kanyang asawa si Jiang Hari, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon kay Jiang Hari. Lumipas ang 5 taon at ngayon ay diborsyado na si Yoon Jae-young sa kanyang asawa. Wala na siyang mapuntahan. Naawa ang ina ni Jiang Hari sa kanya, kaya pinaupahan niya ang silid sa loob ng bahay. Bagamat nagtatampo si Jiang Hari kay Yoon Jae-young, ay hindi nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng ilang taon, ngunit ngayon ay bigla siyang nagpakita. Nang makita ni Jiang Hari ang anak ni Yoon Jae-young, hindi niya ito magawang ibaba dahil sa pagmamahal. Gusto pa nga niyang iwan ni Yoon Jae-young ang bata at siya na ang lilipat kaagad. Matapos makipaglaro sa bata, pumunta ulit si Jiang Hari sa kumpanya. Hiniling ng boss na magsuot si Jiang Hari ng maternity clothes para sa cover photo ng magazine. Para makakuha ng advertising money para sa magazine, kailangang magpanggap ni Jiang Hari na buntis na may malaking tiyan. Pagkatapos ng photoshoot, tiningnan ni Jiang Hari ang kanyang sarili sa salamin at nahilo sandali. Ito pala ang pakiramdam ng mangarap na maging ina. Gusto lang niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap na buntis si Jiang Hari. Pumunta sa shopping mall kasama ang kasamahan para mag-shoot. Pinag-usapan na naman ng kasamahan si Jiang Hari at Han Yisang. Pinuna ni Jiang Hari na si Han Yisang ay isang narsistikong baliw. Noon, nang una niyang makita si Han Yisang at mahulog ang loob dito, humiling siya sa kanyang kasamahan na ipakilala siya sa kanya. Masiglang lumapit ang kasamahan kay Han Yisang. Ngunit nagulat siya nang malaman na si Han Yisang ay isang non-marriest. Huwag na nating pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ngunit hindi ito alam ni Jiang Hari. Nais pa nga niyang magpakasal kay Han Yisang at magkaanak ng 4. Lumapit si Jiang Hari kay Han Yisang na may halong pagkamahiyain at sinadya pang hawakan ito. Ngunit nanlamig si Han Yisang. Iniisip na si Jiang Hari ay isang babae. Nauhaw sa pagnanasa. Ganyan na ba kabastos ang mga babae ngayon? Kung nalulungkot ka, mag-alaga ka na lang ng aso. Doon lang natauhan si Jiang Hari. Sumumpa siya na hindi na niya muling makikita ang narsistikong lalaking ito. Sino ang mag-aakala na pagkatapos niyang magsalita, nakita na niya si Han Yisang na papalapit sa kanya. Takot na takot ang kanyang kasamahan at tumakbo. Naalala ni Jiang Hari na sinabihan siya ng lalaki na mag-alaga ng aso, kaya mayabang niyang ipinakita ang kanyang peking tiyan at binati ang lalaki. Hindi niya inaasahan na diretsong nilampasan lang siya ni Han Yisang. Halos mamatay sa galit si Jiang Hari. Ang matinding galit sa kanyang puso ay nagpaulit ng kanyang dysmenorrhea. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na bumalik muna sa kumpanya, pagkatapos ay pumunta siya sa rest area
at uminom ng pain reliever. Ngunit dahil sa kapabayaan, gumulong ang tableta sa ilalim ng sofa. Hindi niya ito maabot. Nang tumayo siya, natapunan siya ng tubig ng isang bata. Pagkatapos niyang aliwin ang bata, papaupo na sana siya para magpahinga saglit. Ngunit nagkamali ang dalawang tiya. Inakala nila na nagkaroon siya ng rupture of membranes at manganganak na. Nagmamadaling nagpaliwanag si Janghari. Ngunit habang nagpapaliwanag siya, lalo itong nagiging komplikado. Ikatlong pagbubuntis na ba? Talagang ang makabayan, sabi ng mga tiya at hindi nila pinansin ang kanyang paliwanag. Buong tapang nilang binuhat siya papunta sa ospital. Inalalayan ng isang tiya si Janghari papunta sa parking lot, humihingi ng tulong sa paghahanap ng masasakyan. Naghahanda ng umalis si Han Yisang nang makita niya ang eksenang ito. Agad siyang sumugod, binuhat si Janghari at inilagay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa ospital. Sa daan, hindi na makayanan ni Janghari ang sakit ng kanyang dysmenorrhea. Akala ni Han Yisang manganganak na siya, kaya nagmamadali itong nagmaneho papunta sa ospital. Pagdating sa ospital, hinila ni Janghari ang buhok nito. Agad namang dumating ang doktor. Ayaw ni Janghari na malaman ang tungkol sa kanyang peking pagbubuntis, kaya mabilis siyang tumakas mula sa pinangyarihan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, bumalik ang sakit ng kanyang puson. Direkta siyang bumagsak sa lupa. Nang magising siya, nalaman niyang nawala na ang prop sa kanyang tiyan. Sinabi sa kanya ng doktor na mayroon siyang endometriosis at bukod pa roon, mayroon siyang malaking uterine tumor sa ovaryo. Maaaring alisin ang uterine tumor sa pamamagitan ng operasyon. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng operasyon, may posibilidad na maging baog siya. Ang mas malala pa ay, kung gusto ni Janghari na magkaanak bago ang operasyon, kailangan niyang magbuntis sa lalong madaling panahon. Ang posibilidad ng natural na pagbubuntis niya ngayon ay mas mababa sa 7%. Agad na namula ang mga mata ni Janghari. Gustong-gusto niya talagang magkaanak, hindi niya akalain na ganito pala kalala ang kanyang kalagayan. Hindi matanggap ni Janghari ang katotohanan ito. Lumakad siya ng walang direksyon sa daan. Sa sandaling iyon, napansin ni Han Yisang ang kakaiba sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Naalala ni Janghari ang sinabi ng doktor. Bagamat napakaliit ng posibilidad na magbuntis siya, hindi naman ito imposibleng mangyari. Sa pagtingin sa gwapong mukha ni Han Yisang sa harap niya, tila nakita ni Janghari ang isang pisi ng pag-asa. Tiningnan niya si Han Yisang na puno ng luha ang mga mata, at tinanong kung pwede ba niya akong pakasalan. Pagkatapos magsalita, hindi na iwasan ni Janghari na umiyak sa sakit. Nang makita ni Han Yisang na labis na naghihirap si Janghari, hindi niya rin naman pwedeng ipagkanulo ang kanyang prinsipyo ng pagiging single. Direkta niyang sinabi na ayaw niya itong pakasalan. Hindi kita pwedeng pakasalan. Bakit? Si Janghari, na nasa kalagitnaan ng pagkalito, ay biglang natauhan para itago ang kahihiyan. Nagkaroon siya ng palusot na ang kanyang sinabi ay pagpapahayag lamang ng pasasalamat, isang over-the-top na paraan upang ipakita ang pagpapahalaga. Pagkatapos ng kanyang walang kabatuturang pagsisinungaling, mabilis na kinuha ni Janghari ang peking tiyan mula sa kotse ni Han Yisang at mabilis na nawala sa paningin nito. Walang direksyon na naglakad si Janghari sa kalsada, pinapanood ang mga batang naglalaro. Na malapit sa kanya ay tumakbo sa yakap ng kanilang ina. Lubos siyang humanga, iniisip kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Janghari ng tawag mula sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na dumalo siya sa kasal ng kanyang pinsan sa susunod na linggo. Kung hindi siya dadalo, mas magiging kaawa-awa ang isang dalagang tulad niya. Naging malungkot si Janghari at halos maiyak. Pag-uwi niya, nag-usap sila ni Yoon Jae-yaong. Sa edad na 20, palagi niyang iniisip na kapag dumating ang tamang panahon, magpapakasal na siya. Ngunit pagdating ng edad na 30, kailangan na siyang makipag-date na parang nag-interview. Hindi pa kasama na malapit na rin siyang magnegatibo 40. Naintindihan na niya na ang kasal at pag-ibig ay hindi nakakamit sa pagsisikap lamang. Naguguluhan si Janghari at hindi alam ang susunod na gagawin. Gusto sana ni Yoon Jae-yaong na sabihin kay Janghari na tanggapin na lang niya ang kanyang nararamdaman, ngunit naalala niya na pinaupahan siya ng ina ni Janghari ng bahay dahil gusto nitong maging malapit sila ni Janghari. Hindi niya maiwasang bumalik para hanapin ito. Para sa kanya, si Janghari ay parang isang mabuting kapatid at imposibleng magkaroon ng pag-ibig sa pagitan nila. Ngunit para matulungan si Janghari sa kanyang problema, nagpasya siyang ipakilala si Janghari sa isang lalaki. Agad niya itong ginawa. Kinabukasan, tinawagan ni Yoon Jae-yaong ang isang kapatid na diborsyado rin tulad niya at nag-ayos ng blind date para sa kanya at kay Janghari. Lubos na naguguluhan si Janghari tungkol dito at labis siyang nagtataka kung bakit. Ayaw naman niya kay Han Yisang, bakit bigla itong nag-like sa post niya? Pagkasabi niya niyan, dumating si Han Yisang para hanapin ang kasamahan ni Janghari. Biglang nagkita ang magkaaway at nagkagusot sila. Tinawag ni Janghari si Han Yisang sa cave para mag-usap ng pribado. Muling binanggit ni Janghari ang una nilang pagkikita. Sinabi ni Han Yisang na mag-alaga siya ng aso para may kausap. Sa kabilang banda, sinumbatan naman ni Han Yisang si Janghari dahil sa ginawa nito na labis na ikinagalit niya. Si Janghari pala, noong lasing ay ininsulto siya, nilait ang pagiging masyado nitong narsistiko. Pagkatapos, mayabang pa itong nagsabi, paano kung mahulog ang loob mo sa akin? Sa tulong ni Han Yisang, naalala ni Janghari ang nakakahiyang alaala noong araw na iyon. Sinabi niya na kung ayaw na nilang magkita, wag na silang magkita muli.
Pagkasabi niya niyan, nilapag niya ang pera at nagmamadaling umalis. Hindi niya inaasahan na agad siyang mapapahiya. Nang araw na iyon, gusto niyang dalhin ang batang modelo para mag-shoot. Ngunit dahil abala ang photographer, kailangan niyang lapitan si Han Yisang para humingi ng tulong. Pumayag si Han Yisang na may pagmamayabang. Sa panahon ng photoshoot, nakita ni Jiang Hari na ginagawa niya ang lahat para mapasaya ang bata. Maging ang isang taong ayaw sa mga bata tulad niya ay hindi maiwasang mapangiti. Matapos ang photoshoot, kailangan ni Jiang Hari na dumalo sa kasal ng kanyang pinsan. Mabait na inalok siya ni Han Yisang na ihatid. Para magpakita ng pasasalamat, magalang na inanyayahan ni Jiang Hari si Han Yisang sa kasal. Agad na tumanggi si Han Yisang, ngunit bigla niyang narinig na mayroong alimango na paborito niya. Hindi niya sinasadyang pumasok sa bulwagan ng pagdiriwang. Sa oras na ito, ayaw ni Jiang Hari na maging paksa ng usapan ng mga tiyan na nakaupo sa ibaba ng entablado. Kaya, kusang loob siyang umakyat sa entablado at nagbigay ng kanta para sa bagong kasal. Sa totoo lang, may kaunting pagkamakasarili pa rin siya. Umaasa na makakaakit siya ng mga lalaki sa ibaba ng entablado gamit ang kanyang sariling ningning. Akala ng kanyang ina na gusto niyang magpatawa. Hindi niya inaasahan na ang boses at sayaw ni Jiang Hari ay magpapakilig sa mga manonood na nagtulak sa kapaligiran sa sukdulan. Maging si Han Yisang sa gitna ng karamihan ay hindi sinasadyang napapalakpak. Natapos ang seremonya, tulad ng inaasahan, may lumapit para makipagkilala kay Jiang Hari. Malihim na magalak sana si Jiang Hari, ngunit nakita niyang umatras ang mga taong iyon. Walang tigil ng 2 beses, naguluhan si Jiang Hari. Nang lumingon siya, nakita niyang nasa likod niya si Han Yisang. Inireklamo ni Jiang Hari si Han Yisang dahil sa pagsira ng kanyang pagkakataon, ngunit walang kahihiyang humingi ng meal ticket si Han Yisang. Pagkatapos ng kasal, nakipag-blind date si Jiang Hari sa lalaking ipinakilala sa kanya ni Yoon Jae-yao. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Han Yisang sa cave. Para maiwasan ang kahihiyan, nagmungkahi si Jiang Hari na lumipat ng lugar, ngunit nakapag-order na ang lalaki. Umupo na lang si Jiang Hari. Inamin ng lalaki na nagkaroon siya ng maikling kasal. Sinabi ni Jiang Hari na wala siyang pakialam. Ang layunin niya ay makahanap ng angkop na lalaki at magkaanak sa lalong madaling panahon. Datapwat nais ng lalaki na dahan-dahang makilala siya. Akala niya, kahit 60 taong gulang ay maaari pa ring magkaanak. Ang sinabi ni Hari ay nagpatahimik sa kanya ng matagal. Sa huli, natapos ang blind date na ito. Paglabas ng coffee shop, bumaba ang pakiramdam ni Hari. Malungkot siyang naglakad sa ilalim ng ulan. Hinabol siya ni isang na may dalang payong. Alam niyang hindi siya bibigyan ng payong ng lalaking iyon, kaya bumili siya ng payong para lang sa kanya. Inakala ni Hari na nakita ni Isang ang kanyang kalokohan, kaya ayaw niyang tanggapin ang kabutihan ni Isang. Pinilit ni Isang na hawakan ni Hari ang payong. Hindi inaasahan, dahil sa sobrang lakas ay napunit ang damit ni Hari. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Jae-yong na bumibili ng gatas. Akala ni Jae-yong ay binubuli si Hari, kaya sumugod siya upang makipaglaban kay Han Yisang. Ayaw ni Jiang Hari na makita ang 2 estudyante ng elementarya na nag-aaway pa. Nang humupa ang labanan, dinala ni Jiang Hari ang 2 sa isang kainan upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, naalaala ng 3 ang kani-kanilang malulungkot na karanasan. Kumagulhol si Jiang Hari, nagmamakaawa sa kanyang kasintahan na huwag siyang iwan. Naalala naman ni Han Yisang ang eksena kung saan tinanggal ng kanyang kasintahan ang singsing at iniwan siya. Samantala, umalis si Yoon Jae-yong sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak na babae. Mula sa masaya at perpektong buhay hanggang sa wala nang natira, silang lahat ay mga taong bumagsak sa dulo ng mundo. Lasing si Jiang Hari, nagbubuntong hininga at nagpahayag na mas gusto niyang mamuhay ng masaya ng mag-isa kaysa magpakumbaba para lang magpakasal. Kinabukasan, pumunta si Jiang Hari sa bahay ng isang kaibigan upang tumulong. Ginulo ng 2 pasaway na bata ang kaibigan hanggang sa magulo na ang buhok nito. Katatapos palang maglinis ng mga laruan ay kailangan na namang linisin ang natumbang sako ng bigas. Galit na galit ang kaibigan at walang magawa kundi magreklamo na napapagod na siyang maging ina. Pinayuhan pa niya si Jiang Hari na huwag nang magpakasal at magkaanak dahil sa pag-aalaga ng bata ay wala na siyang oras para magkape. Nang oras na iyon, saka lang niya nalaman kung gaano kaganda ang kasalukuyan niyang buhay. Pagka-uwi ni Jiang Hari, agad siyang pinakiusapan ni Yoon Jae-yong na alagaan ang kanyang anak na babae. Kailangan niyang dumalo sa libing ng isang kaibigan. Hindi inaasahan na pagkaalis ni Yoon Jae-yong, hindi nagtagal ay nilagnat ang bata. Binuhat ni Jiang Hari ang bata at tumakbo sa ospital. Sinabi ng doktor kay Jiang Hari na may bronchitis ang bata. Kasabay nito, itinuring niya si Jiang Hari bilang ina ng bata at marami pang sinabi. Binantayan ni Jiang Hari ang bata buong magdamag hanggang sa makatulog siya sa pagsikat ng araw. Nang magising siya, magaling na ang bata at masayang naglalaro. Tiningnan ni Jiang Hari ang kaibig-ibig na bata sa harap niya at natunaw ang kanyang puso. Mas lalo siyang nagdesisyon na magkaroon ng sarili niyang anak. Direktang pumunta siya sa ospital at sinabi sa doktor ang kanyang desisyon. Magpapaopera siya ng medyo matagal pa. Gusto niya munang magkaanak. Binati siya ng doktor dahil malapit na siyang magpakasal. Hindi ako magpapakasal, gusto ko lang magkaanak, sagot niya. Para magkaanak, nagpa siya si Jiang Hari na manghiram ng semilya. Pumunta siya sa library upang magsaliksik tungkol sa artificial na inseminasyon. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong sa doktor. Ang sabi, ang mga babaeng walang asawa ay hindi maaaring sumailalim sa artificial na inseminasyon, ngunit ang mga nasa isang de facto na relasyon ay maaari. Sa madaling salita, ang mga kasal ng walang sertipiko ay maaaring makatanggap ng donasyon sa kondisyon na may pahintulot ng kapareha. Ang doktor ay nakaisip muli ng isang ideya. Sinabi niya kay Jiang Hari na lihim na humanap ng isang lalaking magbubuntis ng natural. Ako'y palihim na manganganak. Paano kung matuklasan ito ng aking kasintahan? Gustong-gusto ko ang plot na ito.
ito. Nang araw na iyon, aksidenteng nakita ni Jiang Hari sa internet ang impormasyon tungkol sa sperm donation. Agad siyang nakipagkita sa donor upang alamin ang mga detalye. Ang lalaking ito ay napakagwapo. Sinabi niya na siya ay isang estudyante sa universidad. May taas na 180 sentimetro at di na higit sa 148 at nagpahayag din na gagamitin niya ang pinakamahusay na semilya upang iligtas ang pagnanais ng mga kababaihan na magkaanak sa halagang 1,000,000,001 na ibibigay hanggang sa mabuntis ang babae. Nagulat si Jiang Hari, nakita ng lalaki ang kanyang pag-aalinlangan, kaya sinabi niyang marami na siyang beses na nag-donate ng semilya at walang problema sa kalidad. Lalo pang nawalan ng imik si Jiang Hari. Kung mangahas kang gumawa ng kahit anong, isusumbong kita sa pulis. Medyo nainis ang lalaki, ngunit para maging matagumpay ang negosasyon, pinilit pa rin niyang kumbinsihin si Jiang Hari na tiniyak na simula sa panahon ng obulasyon. Pasasayahin niya si Jiang Hari gabi-gabi hanggang sa maging matagumpay ang pagbubuntis. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hinawakan niya ang kamay ni Jiang Hari at inakit siya. Agad na tumayo si Jiang Hari at inakusahan siyang may fetish. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Lumabas na matagal na siyang target ng pulisya dahil sa paulit-ulit na illegal na sperm donation. Nakita ni Jiang Hari ang kaguluhan at tinangka niyang tumakas, ngunit nahuli rin siya ng pulis. Sa labas, maraming reporter ang nag-uunahan sa pagkuha ng panayam. Tinakpan ni Jiang Hari ang kanyang mukha sa kahihiyan at umiwas sa mga kamera. Sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Jiang Hari na isa siyang undercover na reporter at gusto lang niyang hulihin ang lalaking nagbebenta ng semilya ng iligal. Hindi naniwala ang pulis sa kanyang isang panig na kwento. Kinailangan ni Jiang Hari na tawagan si Yoon Jae-young para piyansahan siya. Inalis ni Yoon Jae-young ang kanyang karaniwang gusot na hitsura. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya na nakasuot ng maayos na suit at kurbata. Mahusay niyang ipinagtanggol si Jiang Hari at matagumpay niyang nakumbinsi ang pulisya na si Jiang Hari ay isang undercover na reporter. Pinakawalan ng pulisya si Jiang Hari. Matapos mailigtas si Jiang Hari, sinisi siya ni Yoon Jae-young na nahihibang na siya sa kagustuhang magkaanak at pinayuhan siyang sumunod sa normal na proseso ng pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Walang magawa si Jiang Hari. Umaasa rin siyang makahanap ng tunay na pag-ibig. Ngunit ngayon ay 39 na siya, nasa edad na tinatawag na tiyahin. Wala na siyang panahon para maghintay. Hindi niya alintana kung magpakasal siya o hindi, basta't magkaroon lang siya ng sarili niyang anak. Kinabukasan, kailangan ni Han Yi-sang na kumuha ng litrato para sa dalawang batang lalaki. Hindi inaasahan, ang dalawang bata ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sa hindi pagkakasundo. Mabilis na inilayo ng ina ang dalawang bata, nakalimutan ang sanggol sa tabi niya. Niyakap ni Han Yi-sang ang umiiyak na sanggol, hindi alam kung paano ito patahanin. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Jiang Hari bilang tagapagligtas. Mahinahon niyang pinatahan ang sanggol. Tiningnan ni Han Yi-sang si Jiang Hari na nakatayo laban sa liwanag at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay nailigtas siya. Sa tulong ni Jiang Hari, maayos na natapos ni Han Yi-sang ang photoshoot. Inimbitahan niya si Jiang Hari na maghapunan bilang pasasalamat. Nagtataka siya, bakit ka hindi naniniwala sa kasal? O baka ayaw mo sa mga bata? Kung may kasintahan ka, mananatili ka pa rin ganyan? Sa tuwing naiisip ni Han Yi-sang ang kasal, nanginginig siya at paulit-ulit na umiling. Kinabukasan sa trabaho, muling nakita ni Jiang Hari ang nakakainis na lalaking kasamahan. Pagbukas pa lang ng bibig nito, tinawag na siya nitong Tia. Huminga ng malalim si Jiang Hari. Nang walang tao sa paligid, hinawakan niya ang kwelyo ng damit ng lalaki. Buong tapang niyang sinabi na simula ngayon, tatawagin siya nitong Tibos. Kinagabihan, nagdaos ng party ang kumpanya ni Jiang Hari at ang photo studio kung saan nagtatrabaho si Han Yi-sang. Sakto namang ipinalabas sa GE ang balita na nahuli si Jiang Hari ng pulisya dahil sa iligal na pagbili at pagbebenta ng semilya. Nakasuot pa rin si Jiang Hari ng damit niya kahapon. Agad siyang nakilala ng mga kasamahan niya. Na mula sa kahihiyan si Jiang Hari, dali-dali siyang nagdahilan na sumasakit ang tiyan niya at umalis, ngunit pagdating niya sa bahay, nalaman din ng ina ang kahihiyang ginawa niya. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ina, kaya lubos niyang naunawaan ang hirap ng pagiging isang single mother. Nang malaman niyang gustong palakihin ni Jiang Hari ang kanyang sariling anak, sinampal niya ito. Naluluha si Jiang Hari, ayaw niyang mag-isa kapag namatay ang kanyang ina, na walang kasama sa pamilya. Gusto rin niyang maging tulad ng kanyang ina na nabubuhay para sa kanyang anak na babae at tamasahin ang masasayang sandali. Biglang natigilan ang kanyang ina. Ayaw niyang magkamali si Jiang Hari tulad niya. Nagtalo ang mag-ina. Pinalaya si Jiang Hari. Lumakad siya ng pilay sa kalye na nakasuot ng tsinelas at muntik nang mabangga sa isang truck. Biglang lumitaw si Han Yi-sang at pinigilan siya. Si Jiang Hari, ayaw niyang makita ng lalaki ang kanyang kaawa-awang kalagayan, kaya humarap siya at tumakbo. Hindi niya inaasahan na matatapilok siya sa tsinelas niya. Hindi napigilan ni Jiang Hari ang umiyak ng malakas habang nakatakip ang mukha niya. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mong dapat patahanin ako kung iiyak ako? Hindi naman ako bata, para kang ang bata. Kalmado na si Jiang Hari. Hindi na nagtanong si Han Yi-sang kung ano ang nangyari. Mabilis ding dumating si Yoon Jae-young na may dalang sapatos. Isinuot ni Jiang Hari ang sapatos at umuwi kasama si Yoon Jae-young. Bago umalis, ipinagyabang pa ni Yoon Jae-young kay Han Yi-sang na kasama niya si Jiang Hari sa iisang bahay. Agad pagkatapos nito, kumalat sa buong kumpanya ang balita na bumili si Jiang Hari ng semilya. Pinag-uusapan siya ng mga kasamahan niya. Imbes na bumili ng semilya, mas mainam kung aktibong akitin ang lalaki. Nangangamba si Jiang Hari na kung palihim siyang manganganak, maaaring magkaroon ng issue sa damdamin sa hinaharap. Ang pinakamainam na paraan ay kusang loob na mag-donate ang kabilang panig. Naniwala ang kasamahan na ang ganitong uri
uri ng bagay ay tanging mga kaklase o malapit na kaibigan lamang ang kusang loob na magdodonate. Nagising ang mga salitang ito kay Jiang Hari. Tiningnan ni Jiang Hari ang tatlong lalaki sa entablado na may nagniningning na mga mata. Huwag mo siyang tingnan. Medyo delikado ang tingin ni Jiang Hari. Medyo natatakot ako. Ang tatlong lalaki ay naging tibangko ng similya sa paningin ni Jiang Hari. Sinimulan ni Jiang Hari na suriin ang mga kalamangan at kahinaan ng tatlo. Nalaman niya na kahit hiwalay na si Yuon Jaeyoung, ang kanyang personalidad ay, ang bata ay magiging katulad. Magkakaroon siya ng napakatalinong isip. Bagamat dating may napakasamang ugali si Han Yisang, ang iba pang aspeto ay, ang kabataang kasamahan na si Choi Kang-iltium ay malakas at malusog, kaya tiyak na ang kalidad ng kanyang semilya ay pinakamahusay. Upang mas maunawaan ang kalusugan ng tatlong lalaki, inimbitahan sila ni Jiang Hari na maghapunan kasama niya. Nakaramdam ng panganib ang tatlong lalaki. Mas gugustuhin pa nilang umupo ng magkakasama sa isang hanay kaysa umupo sa tabi ni Jiang Hari. Tinanong ni Jiang Hari ang bawat isa kung paano ang kanilang katawan. Parehong sinabi ni Han Yisang at Choi Kang-iltium na napakabuti ng kanilang katawan. Nahulaan ni Yuon Jaeyoung ang iniisip ni Jiang Hari. Sinabi niya na nagsimula siyang uminom ng alak bata pa lamang, matigas na parang bato. Ikaw wala na. Naramdaman ni Choi Kang-iltium. Maganda ang relasyon ni Yuon Jaeyoung at Jiang Hari. Agad na ipinagmalaki ni Yuon Jaeyoung na magkababata sila at magkasamang lumaki. Palaging iniisip ni Han Yisang na magkamag-anak sila. Ngayon lang niya nalaman na magkaibigan lang sila. Medyo hindi siya natuwa sa pagtira ng dalawa sa iisang bubong. Hindi napansin ni Jiang Hari ang pagkadismaya ni Han Yisang. Nakipag-cheers siya sa bawat lalaki at naghanda na unti-unting alamin ang tungkol sa kanila sa hinaharap. Sino ang mag-aakala na mas mainipin ang kanyang ina kaysa sa kanya? Pagkatapos ng pagtatalo nila ng kanyang anak, tila naunawaan niya ang damdamin ng kanyang anak. Ayaw din niyang makita si Jiang Hari na mag-isa hanggang sa pagtanda. Kaya sinabihan niya si Yuon Jaeyoung na ligawan ang kanyang anak at pagkatapos ay pakasalan si Jiang Hari. Alam ni Yuon Jaeyoung na mabuting babae si Jiang Hari, ngunit palagi niyang nararamdaman na hindi siya karapat-dapat para dito. Mas karapat-dapat si Jiang Hari ng mas mabuting lalaki, hindi isang single father na tulad niya. Samantala, ang isip ni Han Yisang ay puno ng mga imahe ni Yuon Jaeyoung at Jiang Hari na magkasamang naninirahan. Patuloy siyang nagrereklamo sa isang batong estatwa. Hindi niya namamalayan na gusto na pala niya si Jiang Hari. Lihim siyang pumunta sa kasamahan ni Jiang Hari at nagtanong tungkol sa relasyon ni Yuon Jaeyoung at Jiang Hari. Nang marinig niyang single father si Yuon Jaeyoung, nag-alarm ang kanyang kalooban. Agad siyang pumunta kay Jiang Hari, nagpaparinig na kung nagmamadali siyang magkaanak, baka magkamali siya at makatagpo ng masamang tao. Mas mainam kung magkamali ka na lang sa akin. Hindi naman naintindihan ni Jiang Hari ang ibig sabihin ng lalaki. Naiintindihan ko, huwag ka nang manghimasok pa sa buhay ko. Umalis siya. Kinabukasan, nagdaos ang kumpanya ng kumperensya para sa paglulunsad ng bagong magasin. Maraming ina ang inimbitahan, ngunit biglang kumalat ang balita na bumili si Jiang Hari ng semilya. Naniwala ang mga ina na immoral ang ganitong pag-ugali, kaya tumanggi silang dumalo. Dalawang kinatawan lamang ang ipinadala upang akusahan si Jiang Hari. Sinabi ng kinatawan na si Jiang Hari ay editor-in-chief ng isang parenting magazine, ngunit mayroon siyang hindi malusog na konsepto ng pagiging magulang. Ang pagkakaroon ng isang bata na walang ama ay isang napakawalang pananagutan na pag-ugali, hindi ba? Napalibutan si Jiang Hari. Agad na tumayo si Han Yisang upang ipagtanggol siya. Iniligtas si Jiang Hari mula sa digmaan ng salita. Kinagabihan, nakita ni Han Yisang si Jiang Hari na umiinom mag-isa, kaya umupo siya at nakisama. Kamakailan, may pinagdadaanan din si Han Yisang. Mula nang iwan siya ng kanyang dating kasintahan, hindi na siya nangahas na mag-isip tungkol sa pag-ibig. Ngunit ang kanyang ina at kapatid ay araw-araw siyang hinihimok na magpakasal, na labis niyang pinipilit. Walang nagbigay ng salita ng pag-alo sa isa't isa. Sa mga pagkakataong tulad nito, mas mabuting manahimik at makinig. Sa daan pa uwi, sa wakas ay sinabi ni Han Yisang ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpakasal. Mula sa nabigong relasyon na iyon, nawala na rin siya ng interes sa pag-ibig. Ang buhay ay minsan puno ng pag-asa, minsan naman ay malungkot, kaya't hindi na kayang tiisin ng kanyang puso ang matinding damdamin. Nausisa si Han Yisang kung bakit gustong-gusto ni Jiang Hari na maging ina. Sinabi ni Jiang Hari na gusto lang niya maging masaya. Nang makita ang labis na pagnanais sa mukha ni Jiang Hari, biglang lumambot ang puso ni Han Yisang. Pag-uwi ni Jiang Hari, may natanggap siyang tawag mula sa ospital. Kailangan daw ng kanyang ina ng discharge procedure. Lumabas na may early stage gastric cancer ang kanyang ina. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak, kaya palihim siyang nagpa-minor operation. Pumunta si Jiang Hari sa ospital at nakita ang isang inang iniaakay ng kanyang anak na lalaki. Nagsimulang manginig ang kanyang puso. Noon pa man, ang kanyang ina ang palaging nagpapakahirap upang alagaan siya, ang kanyang sandigan bilang kanyang tagapag-alaga. Ngunit hanggang sa sandaling ito, kinailangan ni Jiang Hari na maging tagapag-alaga ng kanyang ina.
Bumalik sa nakaraan, maraming taon na ang nakalipas, dinala ni tatay si Jiang Hari sa kanyang seremonya ng pagtatapos. Sino ang mag-aakala na sa kalagitnaan ng daan ay iiwan siya ni tatay mag-isa at umalis? Kaya, mag-isa si Jiang Hari na dumalo sa seremonya ng pagtatapos na may nahihiyang mukha. Hanggang sa dumating ang mga magulang ni Yuon Jae-young upang magpakuha ng litrato kasama siya. Umiiyak na umuwi si Jiang Hari. Naghanda si nanay ng masasarap na pagkain para sa kanya. Dahan-dahan siyang inaliw ni nanay na ayos lang kahit wala si tatay. Mula noon, gusto lang niyang maging kasing cool ng kanyang ina. Dahil sa press conference, nasuspinde si Jiang Hari ng isang buwan. Mag-isa si Jiang Hari na nagpunta sa amusement park upang alisin ang kanyang kalungkutan. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Han Yisang upang hanapin siya. Ang dalawang halos 40 taong gulang ay naglaro na parang dalawang bata. Nagtapos ang laro. Nais ni Han Yisang na dalhin si Jiang Hari sa ibang lugar upang magpatuloy sa paglalaro, ngunit tinanggihan ni Jiang Hari ang kanyang magandang hangarin. Kahit sinuspinde, gusto pa rin niyang tapusin ang kasalukuyang trabaho. Bumalik si Jiang Hari sa studio upang gabayan ang mga bata sa pagkuha ng litrato. Nagpatawa siya sa kanila gaya ng dati, ngunit kailangan ng litrato ng umiiyak na bata. Hindi alam ni Jiang Hari ang gagawin. Agad namang nagpanggap si Han Yisang na isang masamang tiyuhin, gumawa ng isang tunog na nagpaiyak sa bata. Matagumpay na natapos ang photoshoot. Upang pasalamatan si Han Yisang, tinrato siya ni Jiang Hari na parang bata, nilagyan ng selyo ng papuri sa kanyang kamay. Tiningnan ni Han Yisang ang marka sa kanyang kamay na may luha sa kanyang mga mata at tinitigan ang maliwanag na nakangiting mukha ni Jiang Hari. Napansin niyang kumabog ang kanyang puso. Pagka-uwi niya, hindi niya magawang hugasan ang selyo sa kanyang kamay. Kinaumagahan, pumunta si Han Yisang sa photo studio para hintayin si Jiang Hari. Sinadya niyang talikuran ang pinto, ipinagyayabang ang kanyang malapad na likod. Sino ang mag-aakala na ngayon ang kasamahan ni Jiang Hari ang papalit sa kanya? Malungkot at naiinip na nag-shoot si Han Yisang. Masyado na rin akong nakakaintindi. Hindi alam ni Jiang Hari na nagbago ang damdamin ng kabilang partido. Pumunta siya para dalhan ng masarap na pagkain ang kanyang ina. Habang nag-uusap, hindi niya sinasadyang ibinunyag ang kanyang fibroid sa mattress. Sa sandaling ito, naunawaan ng kanyang ina kung bakit labis na gusto ng kanyang anak na magkaroon ng anak. Katahimikan ang bumalot sa kanyang ina. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ina, sinabi ni Jiang Hari sa kanyang matalik na kaibigan na gusto lang niya magkaanak. Pinayuhan siya ng kanyang matalik na kaibigan na huwag gumawa ng kalokohan. Paano kung sa hinaharap ay makakilala siya ng mabuting lalaki? Marami pa ring mabubuting lalaki sa mundo. Ang bayaw niya ay baliw sa kanyang asawa. Pagkatapos niyang magsalita, nagkataong nakita nila ang bayaw. Pumayat ka ba, ate? Ang ganda ng hubog ng katawan mo. Mauna ka na. Agad namang umalinggaw ang nakakabinging sigaw. Hinabol ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang bayaw. Buntong hininga lang si Jiang Hari, nagmumuni-muni sa impermanence ng buhay. Sino ang mag-aakala na ang kanyang matalik na kaibigan na naniniwala sa pagiging single at mahilig sa trabaho ay sa huli ay magpakasal, magkaanak at tatalikuran ang kanyang karera. Hindi rin niya inasahan na pagpunta niya para bumili ng pagkain. Nakita niyang muling niloloko ang kanyang bayaw. Talagang hindi mahulaan. Nagpasya si Jiang Hari na gawin ang kanyang makakaya upang magkaanak sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, sinimula ni Jiang Hari na suriin ang mga kalamangan at kahinaan ng tatlong lalaki sa paligid niya. Ang kanyang batang at malusog na kasamahan, si Choi Kang-yutyum, ay angkop para sa pagdodonate ng sperm. Kaya, hindi niya pinansin ang kanyang suspensyon at tumakbo sa kumpanya, lumapit kay Choi Kang-yutyum sa iba't ibang paraan. Nang marinig niya ang balita na inutusan ng pinuno si Choi Kang-yutyum na magpa-medical check-up, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagboluntaryo siyang sumama at personal na sinubaybayan si Choi Kang-yutyum upang makumpleto ang lahat ng mga item sa pagsusuri. Lumabas na ang mga resulta ng pagsusuri. Masiglang ipinakita ni Choi Kang-yutyum kay Jiang Hari. Sabi ng doktor, pambihira ako, 10 beses akong mas marami kaysa sa ordinaryong tao. Maraming bilang ng sperm. Sinimula ni Jiang Hari na dayain si Choi Kang-yutyum upang mag-donate ng sperm para sa kanya. Agad na sumang-ayon si Choi Kang-yutyum nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang paunang kondisyon ay kailangan niyang umuwi at tanungin ang opinyon ng kanyang mga magulang. Buntong hininga lang si Jiang Hari, inaasahan na mauwi sa wala ang lahat. Napansin ng kanyang senior na gusto ni Han Yisang si Jiang Hari, ay partikular niya itong inanyayahan para uminom. Pinayuhan ng senior si Han Yisang nakalimutan ang nakaraan at magsimula ng isang bagong relasyon. Sumulyap si Han Yisang sa marka sa kanyang kamay. Naaalala ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ng kanyang kasintahan 17 taon na ang nakakaraan. Marahil ay masyado ng matagal, napagod na ang kanyang kasintahan sa relasyong ito. Sa huli, naghiwalay sila. Naiisip ni Han Yisang ang masakit na pangyayari at lasing siyang naglalakad na pasuray-suray sa kalsada. Sa kanyang pag-uwi, nagkataong nakita niya si Jiang Hari. Tiningnan ni Jiang Hari ang nakakatawang hitsura ni Han Yisang habang lasing. Mukha kang katawa-tawa kapag lasing ka. Tara, uminom tayo. Gusto kitang tingnan ng matagal. Natatakot ako na baka may mangyari sa iyo mamaya. Kinabukasan, nagpadala ang kumpanya ng tao para sa business trip. Walang sinuman sa mga kasamahan ang gustong pumunta. Si Jiang Hari, na sinuspinde ngunit pumapasok pa rin sa trabaho, ang naging malas. Hindi niya inaasahan na pagdating pa lang niya sa airport, bigla niyang natuklasan na ang photographer ay si Han Yisang. Bumili silang dalawa ng maraming merienda at sumakay sa eroplano. Medyo natakot si Jiang Hari nang lumipad ang eroplano. Pagyanig ng katawan, hirap huminga. Para pakalmahin siya, buong tapang na hinawakan ni Isang ang kamay ni Hari. Hanggang sa naging matatag ang eroplano, saka lang binitawan ni Hari ang kamay ni Isang. Napaupo si Isang sa sobrang kaba. Agad siyang tumayo na parang walang nangyari. Sa banyo, tiningnan niya ang kanyang palad. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi rin mapakali si Hari. Nagtataka siya kung ang kabilang partido ba ang dahilan kung bakit naantok
samantala ang kanyang tadhana. Gusto ulit hawakan ni Hari ang kamay. Bakit ba ang hirap magbukas nito? Magkasama silang pumunta sa kabilang bahagi ng dalampasigan para kuhanan ng larawan ang paglubog ng araw. Nang malaman ni Jiayao na magkasama sina Hari at Yisang sa isang business trip, labis siyang nataranta. Nagreklamo kay Inay Hari na si Ines Nam, isang babaeng nag-iisa, ay tiyak na mapapahamak kung mawawala ang huling flight. Kung may bagyo, kidlat, at maantala ang flight at kung magkasama sila sa isang silid, magiging masama ang sitwasyon. Pagkatapos magsalita ng malas na bibig ni Jiayao, nagsimulang umulan ng malakas sa dalampasigan. Pumasok sina Hari at Yisang sa kotse at nalaman na kanselado ang flight. Nagpa siya silang magmaneho pa uwi. Hindi nila alam, iniulat ng balita na may landslide sa unahan. Hindi sila makabalik kaya kinailangan nilang maghanap ng malapit na motel. Nagtanong sila ng kwarto. Gusto nilang kumuha ng isang kwarto. Takot na sinabi ni Isang na maghihiwalay sila ng kwarto. Pagkatapos, nagsindi ng apoy si Isang. Nagpainit silang dalawa sa tabi ng apoy. Pinuri ni Hari ang mainit na dating ng mga larawan ni Isang, nakatulad daw ng pagkatao nito na nakakaintriga. Nang gabing iyon, kapwa sila napuyat sa pag-iisip sa isa't isa at malakas ang pintig ng kanilang mga puso. Isa-isa silang lumabas ng kanilang mga silid, ngunit hindi sila nagkita. Kinaumagahan, kumukuha ng larawan si Isang ng tanawin sa dalampasigan. Lumapit si Hari at kumuha rin ng litrato gamit ang kanyang telepono. Hindi sinasadyang na-focus ng kamera ni Isang si Hari. Sa isang iglap, hindi niya ito maalis, kaya sunod-sunod siyang kumuha ng ilang larawan. Isang malakas na hangin ang umihip. Nakatayo si Hari sa likod ni Isang, at tila dalawang bata silang nagtatakbuhan at nagtataguan. Biglang nagkatitigan sila at biglang naging malabo ang kapaligiran. Lalong nagkalapit ang dalawa, ngunit nang akmang maghahalikan sila, umiwas si Isang. Sa daan pa uwi, naging napakailang ang kapaligiran. Nang pababa na siya ng kotse, hindi na napigilan ni Hari na magtanong, Isang, bakit? Gusto mo ba ng lalaki? Nagsorry din si Isang sa kanyang pag-ugali. Labis itong ikinadismaya ni Hari. Umuwi si Isang at nagsisi sa kanyang pag-atras sa mahalagang sandali. Ngayon, sa tuwing pipikit siya, naaalala niya ang mukha ni Hari. Hindi mapigilan ni Isang ang ngumiti. Nang malaman ni Jiayao na magkasama silang nagpalipas ng gabi, umusbong ang selos niya. Pinayuhan niya si Hari na naghahanap siya ng sperm, hindi ng lalaki. Nais ni Hari ng isa pang pagkakataon. Nakita niya sa internet na kung gusto mong halikan ang iyong kasintahan, kailangan mo lang itagilid ang iyong ulo ng 45 degrees at ipatong sa balikat ng kabilang partido. Pagkatapos ay ilapit ang iyong labi sa mukha ng kabilang partido. Pinaupo ni Hari si Isang sa tabi niya. Inaantok ako, kukunan kita ng litrato habang natutulog ka. Nga pala, nasaan ang kamera? Kumalat sa internet ang balita na bumili si Hari ng sperm. Inaatake ng mga netizen ang set ng pelikula sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono. Tinatanong kung ang babaeng sperm ay nagtatrabaho para sa magasing ito. Ininsulto pa nila si Hari, hindi lang ang kanyang mga kasamahan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga advertisement ng kumpanya. Plano ng superior na paalisin si Hari. Pumunta si Hari sa istasyon ng pulisya. Sa daan pa uwi, napansin niya na may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya ang tatlong lalaki na muntik ng mag-away. Lumabas na silang tatlo ay nag-aalala kay Hari at nagkasabay-sabay silang pumunta para hanapin siya. Dahil madilim na, inakala nilang masasamang tao ang isa't isa. Pagkatapos malutas ang pagkalito, inanyayahan ni Hari ang tatlong lalaki na uminom. Gusto ni Isang na ibahagi ang pasanin ni Hari at sinabi niya na sabihin lang nito kung may kailangan siya. Sinabi ni Jiayao na siya ang matalik na kaibigan ni Hari. Si Choi Kang Yutyum naman, na simple lang, ay gusto lang lutasin ang problema para sa kanyang senior at sinabi rin kay Hari na maaari itong sumandal sa kanya. Tiningnan ni Hari ang senaryo ni Isang at Jiayao na nagsiselo sa isang mukha na hindi may larawan. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na naman silang mag-away sa pagbabayad at nagmalaki pa sa kanilang pinansyal na katayuan. Hindi na nakatiis si Choi Kang Yutyum at naunang nagbayad. Naghihintay si Hari mag-isa sa labas nang makilala siya ng isang estranghero bilang ang babaeng bumili ng sperm. Aksidenteng binanggit kay Hari, kailangan mo ng lalaki, hindi ba? Kaya kong manganak ng tatlo ng sabay-sabay. Hindi alam ni Hari kung ano ang kanyang nagawang mali para tratuhin siya ng ganito. Hindi na niya napigilan ang sarili at umiyak habang nakikipag-ugnayan sa estranghero. Agad na lumabas ang tatlong lalaki mula sa silid nang makita ito. Gusto sanang maghiganti ni Isang para kay Hari, ngunit pinigilan siya ni Hari. Hinatid ng tatlong lalaki si Hari pa uwi. Kinalkasan ni Choi Kang Yutyum ang mukha ng pangit na lalaki at ang larawan ay nagpatawa kay Hari. Pag-uwi niya, nakita ni Jiayao si Hari na pinapatahan ang kanyang anak na babae. Nag-aalangan siyang tanungin si Hari kung gusto niyang magpakasal sa kanya. Akala ni Hari na sinadya lang ni Jiayao na mag-alok ng kasal dahil sa pag-aalala nito sa kanya, kaya hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang balita tungkol kay Hari ay nagdulot ng kaguluhan. Inutusan ng kanyang mga superior na humingi siya ng paumanhin sa mga mambabasa at ibalik ang reputasyon ng kumpanya. Nagsalita ang editor-in-chief upang tulungan si Hari, na sinabing malinaw naman na walang ginawang mali si Hari, kaya bakit siya humingi ng paumanhin. Pinuto ni Hari ang editor-in-chief, sinabi niyang handa siyang panagutan ito at haharapin niya ito sa sarili niyang paraan. Nang gabing iyon, umuwi si Hari at nakita ang kanyang ina na gusot ang buhok. Nagsinungaling ang ina ni Hari na nadapa siya habang bumibili ng pusit. Ang totoo, noong araw na iyon, habang naghahiking ang ina ni Hari, pinuna ng kanyang mga matatandang kaibigan si Hari bilang ang babaeng bumili ng sperm online. Nagalit ang ina ni Hari at nakipag
makipag-away sa kanila. Inaliw ng ina ni Hari ang kanyang anak na babae. Sinabing huwag maramdaman na nagkamali siya dahil sa kritisismo ng iba. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpaiyak kay Hari. Bumalik siya sa kanyang silid, isinulat ang kanyang pisikal na kalagayan at ang pagnanais ng isang ina na magkaroon ng anak at inilathala ito sa isang magasin. Sa dulo ng artikulo, tinanong pa niya ang lahat kung hindi magpakasal, ngunit gusto lang magkaanak, hindi ba talaga iyon pwede? Nang makita ng direktor ng editorial ang artikulo ni Hari, galit na galit siya, minumura ito dahil hindi humingi ng paumanhin at sumulat pa ng walang kwentang artikulo. Umalis ka sa kumpanya, pakiramdam ni Hari, tapos na ang kanyang karera. Inaliw siya ng editor-in-chief, sinabing magbibitiw muna siya at ibibigay ang posisyon ng editor-in-chief kay Hari upang hindi umalis si Hari sa editorial office. Kamakailan, kinailangan niyang alagaan ang isang maisakit na bata. Hindi rin umimik si Hari at tahimik lang na uminom ng alak. Sa kabilang banda, nang makita ni Isang ang artikulo, agad siyang naghanap ng doktor. Nagtatanong kung may paraan para magkaanak siya. Lumabas na baog si Isang. Gusto niya si Hari, ngunit alam din niyang gusto ni Hari na magkaanak. At iyon ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya naman hindi pa rin siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang damdamin kay Hari. Naupo si Isang sa tabi ng daan nang may pagkabigo. Nagkataon niyang nakita si Hari at habang pinapanood si Hari na masayang nagtatalon, hindi niya maiwasang purihin kung gaano ito kalakas. Harap-harapan nitong hinarap ang kritisismo sa internet at buong tapang na isinulat ang sarili nitong emosyonal na paglalakbay. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ni Isang ang ulo ni Hari na parang gantimpala para sa kanyang tapang. Pauwi, nakasalubong nilang dalawa ang ina ni Isang. Gusto na gustong ikasal ng ina ni Isang ang kanyang anak, kaya naman naging napakainit nito kay Hari at patuloy na humihingi ng tulong. Pinayuhan din niya si Hari na huwag mag-alala at karaniwan ay hindi siya basta-basta pupunta sa bahay ng kanyang anak. Ayaw ni Isang naguluhin ng kanyang ina si Hari. Nang makita ni Hari na nagtatalo ang dalawa, hindi niya napigilan ang sarili at sinabing gusto niya si Isang. Nasiyahan ang ina ni Isang at umalis. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon para magkaroon ng mas magandang pakiramdam ang dalawa. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para maging mas malalim ang relasyon ng dalawa. Ngunit dahil sa lihim na hindi niya masabi, nakapagsalita lang si Isang ng masasakit na salita para tanggihan si Hari. Gusto mong magkaanak pero ako hindi. Ayaw kong masaktan ka. Hindi ko matutugunan ang gusto mo. Lubos na nasaktan si Hari. Binalaan niya si Isang na huwag na siyang paasahin pa. Nagtakda na sila ng mga hangganan. Mula noon, si Hari ay mailungkot sa kanyang puso at dinala si Jaeyoung para uminom ng alak. Hindi na niya maintindihan ang kanyang sariling hangarin. Malinaw na sa simula ay sumumpa siya na hindi niya kailangan ng lalaki. Naghalikan, nakipagtalik, ano ang pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Nang malaman ni Jaeyoung na hindi nakipagtalik si Hari, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pinayuhan niya itong bawiin ang puso niya mula sa hindi mapagkakatiwala ang lalaking iyon. Buntong hininga lang si Hari, marahil dahil malapit na siyang magnegatibo 40, kaya nag-aalangan siya. Naisa na niya na 20 pa lang siya. Sasagarin niya ang lahat para sa isang sandali ng pagmamahal. Matapos magkita muli sa trabaho, ipinaliwanag ni Isang kay Hari na iniwan siya ng kanyang matagal ng kasintahan. Hindi siya sapat na kumpiyansa upang pumasok sa isang bagong relasyon. Kamakailan ay tinalikuran ni Jiang Hari ang kanyang key no marriage policy. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang pagiging single pa rin ang pinakamaganda. Humingi ng paumanhin si Han Yisang kay Jiang Hari sa kanyang dating hindi malinaw na saloobin. Sinikap ni Jiang Hari na panatilihin ang kanyang dignidad at tinanggap ang paghingi ng tawad at nangako na mananatili silang magkaibigan sa hinaharap. Matapos ihatid si Jiang Hari, kinuha ni Han Yisang ang mga stolen shot ni Jiang Hari mula sa araw ng kanyang business trip. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at bumuntong hininga. Hindi madali para kay Jiang Hari na kumilos ng minsan, ngunit sa huli ay wala itong resulta. Tuwang-tuwa si Yoon Jaeyoung. Inimbitahan niya si Jiang Hari sa hapunan at sinadyang paalalahanan siya na handa siyang maging huling pag-asa niya na mas mabuting pakasalan na lang siya. Nagpakita si Jiang Hari ng pagkadismaya. Nilabhan mo ang medyas ko at pakikuha ako ng tubig paligo na 39.5 degrees. Direktang sinabi ni Hari kay Jaeyoung na maghanap ng katulong. Nakipagnegosasyon si Choi Kang-eutium, ngunit hindi siya pinansin ng kalabang kumpanya. Ipinagtanggol ni Hari si Choi Kang-eutium. Sa ilang salita lamang, agad na humingi ng paumanhin ang kalaban kay Choi Kang-eutium. Tiningnan ni Choi Kang-eutium si Hari na papalayo ng may paghanga. Ngunit paglabas ni Hari, nakita niya si Isang nakayakap ang isang babaeng artista sa kalye. Hindi man lang ako pinansin, tapos yakapin pa niya ito ng ganoon kalapit. Selos na selos, palihim na sinundan ni Hari ang dalawa sa isang coffee shop. Kasabay nito, malakas niyang ibinagsak ang baso sa mesa na nakakuha ng atensyon ng dalawa. Pagkatapos, nakita ni Hari ang babaeng artista na hawak ang kamay ni Isang. Hinihiling na kunan siya ng litrato, agad na naramdaman ni Hari ang matinding selos at galit. Mapait niyang sinabi na may paningin talaga si Isang. Sumagot si Isang na gusto niya ang maliit at maganda na may kaunting tapang sa pagkatao. Hindi na malaya ni Hari na siya ang tinutukoy. Nagkunwari siyang walang pakialam at nagtakda ng malinaw na hangganan sa pagitan nila. Pagbalik sa opisina, nilagyan ni Hari ng malaking X ang kandidato bilang 3, si Isang, sa kanyang pregnancy diary. Nang araw na iyon, binuksan ni Jaeyoung ang isang maliit na startup office. Bigla na lang nagpadala ang kanyang dating asawa ng bulaklak at pumunta pa sa
sa bahay. Nais magdaos ng birthday party para sa kanilang anak na babae. Sinabi ng dating asawa na gusto niyang magdaos ng marangyang party. Ngunit walang pakialam si Jae-young at pinuna ang kanyang dating asawa. Hindi inalintana ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang anak. Dapat daw ay inuna niya ang pagtatanong kung maayos ba ang kain at tulog ng kanyang anak. Gustong makipagbalikan ng dating asawa, ngunit direktang tinanggihan ito ni Jae-young. Nagsisisi siya na pinalampas niya si Hari dahil sa kanyang dating asawa. Pagkatapos ihatid ang dating asawa, umuwi si Jae-young para alagaan ang kanyang anak na babae. Habang tinitingnan ang cute na sanggol, tahimik na sinabi ni Jae-young sa kanyang anak, kahit walang ina, magiging napakasaya pa rin natin. Kinabukasan, kinausap ng kasamahan si Hari, tinatanong kung kumusta na ang donor. Ang pinaka-optimistikong opsyon ni Hari ay si Choi Kang-eutyum, ngunit 12 taon ang agwat nila sa edad. Pakiramdam ni Hari ay medyo bata pa si Choi Kang-eutyum. Narinig ni Choi Kang-eutyum ang pira-pirasong pag-uusap ng dalawa sa labas. Akala ni Hari gusto siya. Isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Kinagabihan, sa tanggapan ng editorial, nagdaos sila ng farewell party. Paminsan-minsan, palihim na tinitingnan ni Choi Kang-eutyum si Hari. Hindi siya umalis hanggang sa maihatid ni Hari ang editor-in-chief sa kanyang opisina at inayos ang kanyang mga gamit. Nang bumalik si Hari, napansin niyang lasing na ang lahat ng kanyang kasamahan. Inihatid niya at niisang ang lahat sa sasakyan. Sa huli, si Choi Kang-eutyum na lang ang natira. Dinala ni Hari si Choi Kang-eutyum sa isang tabi para magpahinga. Nilapitan ni Choi Kang-eutyum si Hari nang may pagmamalaki at hinalikan ito. Hindi inaasahan, nakita ito ni isang na nagmamadaling bumalik. Lubos na selos si isang ngunit hindi siya lumapit. Hawak ang notebook ni Hari, tumalikod siya at umalis. Pagdating sa bahay, nag-aalangan siyang buksan ang notebook ni Hari. Hindi niya inaasahan na may malaking X ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, itinulak ni Hari si Choi Kang-eutyum na lasing at pinalayas ito. Pakiramdam niya ay baliw ang mundo. Pag-uwi, agad na nagsipilyo si Hari at kinutya ang sarili. Ilang taon na siyang hindi nakikipaghalikan kahit kanino. Pag-iisip nito, bigla niyang naalala ang unang beses na nakilala niya si isang maraming taon na ang nakakaraan. Niyakap din niya si isang habang lasing. Nahiya si Hari at napuyat magdamag. Pagkagising, kinailangan niyang harapin ang imbitasyon ni Jae-young na manood ng scene na nagsisikap patunayan na siya ang pinakaangkop para kay Hari. Buntong hininga lang si Hari at umalis. Kasabay nito, si Choi Kang-eutyum. Pagkagising ni Choi Kang-eutyum, gusto niyang opisyal na magtapat kay Hari. Dahil wala siyang karanasan, humingi siya ng payo kina Isang at Jae-young nang hindi niya alam na magkaribal silang dalawa. Binigyan nila siya ng masasamang ideya. Iminungkahi ni Jae-young na bumili si Choi Kang-eutyum ng 1,000,000 rosas para kay Hari at kailangan din siyang kumanta at sumayaw ng live. Mapagpakumbabang isinulat ni Choi Kang-eutyum ang mga ito. Inamin din niya na interesado si Hari sa kanya dahil marami siyang itadpols. Gaano karami? 10 times more than usual. Ikaw ba ang alamat na sperm king? Biglang hindi na mapakali si Isang. Pumunta pa siya sa ospital muli at nakiusap sa doktor. Ang babaeng mahal niya ay gusto lang magkaroon ng anak. Gusto niyang tulungan itong matupad ang hangarin nito. Habang nag-aalala si Isang tungkol sa kanyang fertility, hindi rin nagpahuli si Jae-young. Umaasa siyang idadagdag siya ni Hari sa listahan ng naghihintay. Gusto mong mag-donate? Medyo konserbatibo ako. Bakit hindi na lang tayo direktang magpakasal? Agad na tumanggi si Hari. Malungkot na ibinahagi ni Jae-young sa kanyang matalik na kaibigan na hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang mag-alala kay Hari at gustong pakasalan ito. Hindi niya inaasahan na maririnig ito ng kanyang dating asawa. Gusto pa ring makipagbalikan ng dating asawa kay Jae-young at nagpaplano ng bawiin ang kanyang dating asawa. Malapit na ang unang kaarawan ng anak na babae ni Jae-young. Sumama si Hari kay Jae-young para bumili ng damit para sa birthday party ng anak na babae. Habang naglalakad, nakita ng dalawa ang isang mall na may sale. Maaaring makakuha ang isang pamilya ng voucher para sa Korean beef na nagkakahalaga ng 100,000 won. Nagkunwari silang mag-asawa, ngunit bigla silang pinutol ni Isang na nasa likuran na nagsiselos. Hinila niya ang dalawang naguguluhan para kumain ng steak. Nagselos ang dalawang lalaki. Sinabi ni Jae-young kay Hari na subuan siya dahil buhat niya ang kanyang anak na babae. Nga, masarap ba? Pagkatapos kumain, hindi nakalimutan ni Isang nalibakin si Jae-young. Huwag ka nang magsikap. Maliban na lang kung kaya mong talunin si Choi Kang-eutyum. Biglang namula si Hari na pagtanto niya na nakalabas na ang kanyang notebook. Dati, palihim na itinago ni Isang ang notebook sa photo studio. Akala ng kasamahan ni Hari na nakalimutan niya ito kaya ibinalik niya. Pagkatapos kumain ng steak, nagmamadali siyang bumalik sa studio. Sa pag-iisip ni Hari, lalo niyang naramdaman na lihim na binasa ni Isang ang kanyang talaarawan. Nagmamadali siyang pumunta para hanapin si Isang at humingi ng tawad at sinamantala ang pagkakataong ito para buong tapang na magtapat. Sa tatlong lalaki sa kanyang talaarawan, si Isang lang ang itinuturing niyang tunay na lalaki. Hanggang ngayon, ikaw lang ang itinuturing kong lalaki. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Hari at umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Buntong hininga lang si Isang. Gusto niyang mapalapit kay Hari, ngunit hindi niya mabibigyan si Hari ng anak. Labis na masakit ang kanyang puso. Tiningnan niya ang mga paputok mula sa malayo. Sa isip ni Isang, puro si Hari ang laman. Nais niyang mapalapit kay Hari. Pagkasabik na mahawakan ang kamay ni Hari, labis ang pagkabalisa ni Isang kaya nagpunta siya sa tabing ilog para magpahinga. Hindi niya inaasahang biglang sumulpot si Hari sa kanyang paningin. Masakit niyang tinanong kung bakit palaging nandoon si Hari. Naguluhan si Hari at nang handa na siyang umalis ay pinigilan siya ni Isang. Pinili ni Isang na sundin ang kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hari at
at hinalikan siya. Nang matapos ang halik, formal na nagtapat si Isang kay Hari. Sa wakas, kinumpirma nila ang kanilang relasyon. Matapos umalis ni Isang, niyakap ni Hari ang kanyang namumulang mukha. Labis ang kanyang kasiyahan sa loob-loob niya. Kinaumagahan, sinundo ni Isang ang kanyang nobya para pumasok sa trabaho. Nasaksihan ang matalik na tagpo. Puspusan ang selos sa pagitan nila. Habang iniisip niya ang mayabang na mukha ni Isang, naramdaman niyang may hindi tama. Palihim niyang sinundan ang dalawa at nasaksihan ang isang nakakagulat na eksena. Kamakailan ay malaki ang pagkalagas ng kanyang buhok dahil sa ganda mo, nahihiya ito. Dinala ni Isang si Hari sa kumpanya. Sinabi ni Hari kay Isang na pansamantalang itago ang kanilang relasyon. Ito ay isang relasyon sa opisina na dapat nilang itago sa ngayon. Masunuring tumango si Isang at nangako sa kanya na hindi niya inaasahan na nakita na sila ng mga kasamahan nila mula sa itaas. Pagdating ni Hari sa kumpanya, hinila na siya ng kanyang mga kasamahan sa meeting room. Gaano nakalayo ang narating ng relasyon ninyong dalawa? Nang marinig ni Hari na naghalikan na sila, agad na nagbunyi ang mga kasamahan, malapit nang salubungin ni Hari ang isang sanggol na lalaki. Ngunit narinig nilang sinabi ni Hari na tila hindi gusto ni Isang ang mga bata, kaya't biglang nawala ang kanilang pag-asa. Habang matamis na nagmamahalan ang dalawa, hindi na rin mapakali si Jayaw. Paulit-ulit siyang nag-isip at pakiramdam niya ay may mali. Agad siyang tumawag kay Hari, sinabihan itong kumain at manood ng pelikula, kasama siya sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang pinatay ang telepono. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan sa kumpanya dahil nagtagumpay si Hari kay Isang. Si Choi Kang Yutyum lang ang walang alam. Ginamit niya ang dahilan na tutulungan si Hari na tingnan ang kanyang mga daliri para sukatin ang laki ng kanyang daliri. Akala ni Hari gusto ni Choi Kang Yutyum na umamin sa kanyang kasintahan, kaya pinahiram niya ang kanyang kamay para sukatin, ngunit hindi niya alam na sa kanya pala gustong umamin ng kabilang partido. Sa sandaling ito, nais niyang makasama si Hari ng 24 paghahatip ito. Dapat sana ay magde-date sila ng palihim sa hagdanan, ngunit hindi inaasahang inokupa na ng isang binata ang lugar na iyon. Sabay silang nagtanghalian, walang tigil si Isang sa pagsasabi ng matatamis na salita kay Hari at masaya pa niyang pinunasan ang gilid ng labi ni Hari. Habang tinitingnan niya, mas lalo niyang nakita kung gaano ka-cute si Hari. Hindi niya mapigilang kurutin ang pisngi nito. Naglalaro kami ng evening game. Buong araw na nababato si Jaeyoung na naghihintay kay Hari sa harap ng bahay. Ngunit hindi niya inaasahang nakita niya mismo si Hari at Isang na magka-holding hands na bumabalik. Sa paghihiwalay pa lang ay niyakap na ang dalawa. Nagselos agad si Jaeyoung. Hindi niya maintindihan kung anong gayuma ang ibinigay ni Isang kay Hari para mahumaling ito ng ganoon. Sinabi ni Hari kay Jaeyoung na igalang ang kanyang mahal, na ikinagalit ni Jaeyoung. Sa totoo lang, hindi rin madali para kay Isang. Matapos mahalin si Hari, napuno ng kanyang imahe ang isip niya. Palaging sabik si Hari na magkaroon ng anak. Nang maisip ito, nagpasya siya. Kinabukasan, ayaw ng direktor na ipromote si Hari bilang editor-in-chief. Sa halip, inimbitahan niya ang isang editor-in-chief mula sa labas. Nagalit si Hari at nagpasa ng resignation letter. Napilitang makipagkompromiso ang direktor, basta't maibabalik niya ang mga nawawalang ina. Ipaubayan niya sa kanya ang posisyon ng editor-in-chief. Nagplano si Hari at ang kanyang mga kasamahan na magdaos ng paligsahan sa kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Mag-isa niyang hinamon ang lahat ng mga ina sa paligsahan. Hindi pa nagkakaanak si Hari, ngunit marami siyang kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Ito ang dahilan kung bakit hinangaan siya ng lahat ng mga ina. Pagkatapos ng paligsahan, taos pusong sinabi ni Hari sa lahat na mahal niya ang mga bata, kaya gusto niyang bumili ng sperm para magkaanak. Ngunit dahil sa labis na pagiging matigas ang ulo, nagkamali siya. Humingi ng paumanhin si Hari sa mga ina. Pagkatapos ng ilang retorika, nahikayat niya ang mga ina na maging miyembro. Tinupad din ng direktor ang kanyang pangako at ibinigay sa kanya ang posisyon ng editor-in-chief. Sabik na ibahagi ni Jiang Hari ang magandang balita kay Han Isang, ngunit nakatanggap siya ng text mula kay Yoon Jaeyoung na humihingi ng tulong sa pagkuha ng larawan para sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang ipadala ang text, nakita niya ang kanyang ex-asawa. Agad na nawala ang kanyang ngiti. Matyaga siyang nagpakuha ng mga larawan ng kaarawan kasama ang kanyang ex-asawa at anak. Kinagabihan, pinuntahan ni Yoon Jaeyoung si Jiang Hari. Tinanong kung bakit niya tinawag ang kanyang ex-asawa. Ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman sa kanyang ex-asawa. Matapos sabihin iyon, hinawakan niya ang kamay ni Jiang Hari at tinanong, umaasa kang magkakabalikan kami ng ex-asawa ko, pero hindi ako ganoon. Ayaw kitang makitang nakikipag-date kay Han Isang. Biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigan, pinutol ang kanilang pag-uusap at hinila ang kamay ni Jiang Hari upang tanungin ang estado ng kanyang relasyon. Nahagip ni Yoon Jaeyoung si Jiang Hari na pinupuri si Han Isang at hindi maiwasang makaramdam ng selos. Pinigilan niya ang kanyang selos, pinayuhan si Jiang Hari na huwag ibigay ang lahat. Napansin ng matalik na kaibigan na gusto ni Yoon Jaeyoung si Jiang Hari, binalaan siya na huwag sirain ang kaligayahan ni Jiang Hari at pinayuhan din siyang talikuran ang pagnanais na makasama si Jiang Hari. Kahit na maghiwalay sina Jiang Hari at Han Isang, hindi pa rin siya magugustuhan ni Jiang Hari. Sa kabilang banda, medyo balisa si Han Isang. Upang gamutin ang kanyang kawalan ng kakayahan na magkaanak, nagpa siya siyang magpa-hormone injection. Sinabi sa kanya ng doktor na ang mahabang
proseso ng paggamot ay magiging masakit at hindi rin sigurado kung magiging epektibo ito. Pinayuhan ng doktor na sabihin niya ang totoo sa kanyang kasintahan. Pinag-isipan itong mabuti ni Han Yisang at sa huli ay nagpasya siyang sabihin ang totoo kay Jiang Hari. Hindi inaasahan ni Han Yisang na titingnan siya ni Jiang Hari nang may pagmamahal, mahal kita, mahal din kita. Wala nang nagawa si Han Yisang kundi bumuntong hininga. Hindi niya kayang sirain ang kasalukuyan nilang kaligayahan. Kasabay nito, lalong naging aware si Yoon Jae-young sa kanyang nararamdaman para kay Jiang Hari. Gumamit siya ng palihis na diskarte, tinanong ang nanay ni Jiang Hari, pwede bang manirahan ako kasama si Jiang Hari? Pagkatapos sabihin iyon, hindi na hinintay ni Yoon Jae-young ang sagot ng nanay ni Jiang Hari at umalis na kasama ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, nang maging editor-in-chief si Jiang Hari, biglang bumuti ang kanyang posisyon sa bahay. Sa harap ni Yoon Jae-young na nakikipag-agawan sa isang piraso ng tadyang, sa isang tingin lamang ay direktang pinalayas ng nanay si Yoon Jae-young. Ang pag-ibig sa pagitan ni Yoon Jae-young at Han Yisang. Mabilis ding umuusad ang kanilang relasyon. Kahit sa trabaho, nakaligtaan nila ang pagkakataong maging malapit. Naghalikan pa sila sa elevator. Gustong sumulong pa ni Jiang Hari. Kinagabihan, tinawagan niya si Han Yisang para tulungan siyang palitan ang bumbilya. Sira ba ang bumbilya? Tanong ni Han Yisang. Nakasindi pa rin ang lahat ng ilaw sa bahay at sobrang liwanag, halos masira na ang mga mata ko. Ano pa bang gusto mong palitan? Nasira ang magandang pagkakataon. Lihim na sinumpa ni Jiang Hari sa kanyang sarili at galit na umakyat sa kwarto. Inarangan ni Han Yisang si Yoon Jae-young para hindi makasunod. Nang maisara na ni Jiang Hari ang pinto, umuwi na si Yoon Jae-young. Ayon sa prinsipyo ng key first come, first served, espesyal siyang pumunta sa bahay ni Jiang Hari upang ipakita ang kanyang determinasyon. Pagkatapos ay umamin siya ng pag-ibig kay Jiang Hari. Sumumpa si Yoon Jae-young na mula ngayon ay magiging masunurin siya sa ina ni Jiang Hari at aalagaan niya si Jiang Hari ng maayos. Ngunit pagkatapos niyang magtapat, lumingon siya at nakita si Jiang Hari na natutulog sa tabi niya. Wala nang nagawa si Yoon Jae-young kundi bumuntong hininga. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinumutan si Jiang Hari. Tahimik siyang bumaba sa hagdan at yumuko ng malalim. Kinabukasan, hindi inaasahang dumating ang ex-asawa ni Yoon Jae-young. Nais niyang mag-launch kasama si Yoon Jae-young. Hindi na matiis ni Yoon Jae-young ang panunukso ng kanyang ex-asawa. Umamin siya na mahal na niya ngayon si Jiang Hari. Nagpahayag din ang ex-asawa na aalis siya kung mahal din ni Jiang Hari si Yoon Jae-young. Hindi alam ni Jiang Hari ang pag-uusap ng dalawa. Abala siya sa pakikipag-date sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ng masayang paglabas, hinawakan ni Han Yisang ang kamay ni Jiang Hari. Nais niyang sabihin kay Jiang Hari ang tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. Ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang mga bata ay dahil ilang beses na siyang naistorbo, kaya napilitan si Han Yisang na lunukin ang mga salitang nais niyang sabihin. Umuwi si Jiang Hari pagkatapos ng isang masayang araw. Nakita si Yoon Jae-young na umiinom mag-isa. Lumapit siya upang tanungin si Yoon Jae-young. Nagsasalita si Yoon Jae-young sa kanyang sarili. Palagi kong pinagsisisihan na kung naging sapat lang akong mabuti noon, marahil ay hindi ako iniwan ng aking ex-asawa. Ngunit ngayon, nagbago na ang puso ko. Tila hindi ko na pinapansin ang aking ex-asawa. Talagang wala akong kahihiyan. Sa wakas ay nakapag-ipon na si Choi Kang Yutyum ng sapat na pera para makabili ng singsing. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Jiang Hari na maghapunan kasama siya. Ngunit nang dumating siya sa restaurant, nakita niya si Jiang Hari at Han Yisang na magkahawak kamay. Naguluhan siya. Tinatanong niya kung naglalaro ba silang dalawa. Umamin din si Han Yisang na nagde-date sila. Ang naglalagablab na puso ni Choi Kang Yutyum ay biglang namatay. Tahimik siyang umikot at umalis. Upang tuluyang matanggal ang kanyang karibal, pinayuhan ni Han Yisang si Jiang Hari na huwag nang makipagkita pa kay Choi Kang Yutyum ng mag-isa. Mas mabuti rin daw na paalisin si Yoon Jae-young sa bahay niya. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, inanyayahan ni Han Yisang si Jiang Hari sa kanyang bahay para kumain ng pansit. Biglang dumating si Yoon Jae-young na pawis na pawis. Alam niyang kasama ni Han Yisang si Jiang Hari, kaya agad siyang tumakbo. Kalmado niyang sinabi na dumaan lang siya at nagkataong gusto rin niya ang pansit. Pagkasabi nito, gusto na niyang pumunta sa bahay ni Han Yisang para kumain. Umuwi si Jiang Hari na may pagkabigo sa mukha. Kakatapos lang lutuin ang isang mangkok ng instant noodles nang agawin ito ni Yoon Jae-young. Nagreklamo si Jiang Hari kay Yoon Jae-young na patuloy na sumisira sa magandang relasyon nila ni Han Yisang. Ngunit hindi pinansin ni Yoon Jae-young ang sinabi niya. Sa halip, nagreklamo pa siya sa ina ni Jiang Hari. Napansin ng ina ni Jiang Hari na gusto ni Yoon Jae-young si Jiang Hari, kaya tinanong niya ang saloobin ni Yoon Jae-young. Natulala si Yoon Jae-young sandali pagkatapos ay umamin na gusto niya si Jiang Hari. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Nang gabing iyon, kusa siyang pumunta sa bahay ni Han Yisang. Habang nagpapahinga at umiinom ng tubig ang kanyang kasintahan, hindi niya sinasadyang nakita ang follicle-stimulating hormone sa mesa. Pagkatapos ay hinawakan ni Jiang Hari ang kamay ni Han Yisang at sinabing, wala akong iniisip. Sa ngayon, ikaw lang ang kailangan ko. Umupo ang dalawa sa sofa at dahan-dahang lumapit sa isa't isa. Ngunit habang umiinit ang kapaligiran, biglang pinutol ng radyo ang magandang sandali nilang dalawa. Ibinaba ni Han Yisang si Jiang Hari sa bahay na may pagkabigo sa mukha. Pagdating sa pinto, bigla siyang nakaisip. Tinanong niya kung napalitan na ang bumbilya sa bahay ni Jiang Hari. Nang malaman niyang hindi pa napapalitan ang bumbilya, masaya siyang naghandang pumasok sa bahay ni Jiang Hari. Ngunit nakita niya si Yoon Jae-young na lumabas kasama ang bumbilya. Wala nang nagawa si Han Yisang kundi tumalikod at tumakbo pa uwi. Kinabukasan, nagpa-check up si Jiang Hari. Nang malaman ng doktor na mayroon na siyang kasintahan, pinayuhan niya itong magbuntis sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng obulasyon, nilakasan ni Jiang Hari ang loob upang sabihin kay Han Yisang. Umaasa si Han Yisang na magkaroon sila ng anak sa lalong madaling panahon. Hindi na kayang itago
pa ni Han Yisang, kaya sinabi niya ang totoo kay Jiang Hari. Napakahirap para sa kanya na magkaanak. Ipinaliwanag ni Han Yisang na nag-aalangan siyang sabihin ang totoo dahil natatakot siyang masaktan si Jiang Hari. Ngunit sa sandaling iyon, hindi matanggap ni Jiang Hari ang katotohanan. Naku po, sumigaw siya at tumakbo palabas. Kinagabihan, pumunta si Han Yisang sa bahay ni Jiang Hari para magpaliwanag. Sinabi niya na noon, nalaman niya na mayroon siyang infertility sa isang premarital check-up. Pinili ng kanyang nobya noon na iwan siya. Alam niyang gusto talaga ni Jiang Hari magkaroon ng anak. Hindi niya dapat pinatagal ang relasyon nila ni Jiang Hari. Ngunit hindi niya makontrol ang kanyang damdamin. Nagreklamo si Jiang Hari kay Han Yisang kung bakit hindi niya ito sinabi kaagad. Pagkatapos magsalita, agad siyang tumayo at umalis. Kinabukasan, nalaman ni Jiang Hari mula sa kanyang kasamahan na mayroong hormone na gamot na maaaring makagamot sa kawalan ng kakayahang magkaanak ng mga lalaki. Ngunit napakasakit at mahirap ng proseso ng paggamot. Agad na naalala ni Jiang Hari ang hormone na gamot na nakita niya sa bahay ni Han Yisang. Naisip niya na palaging lihim na nagsusumikap si Han Yisang para sa kanya. Nakonsensya siya ng labis, kusang loob na pinuntahan ni Jiang Hari si Han Yisang. Nais niyang maghanap sila ng solusyon ng magkasama. Ngunit pakiramdam ni Jiang Hari ay hindi siya kumpiyansa. Kung hindi niya gusto magkaroon ng anak, walang magiging salungatan sa pagitan nila at hindi rin magdurusa si Han Yisang. Marahil ay hindi na sila dapat nagkasama sa simula pa lang. Nasasaktan si Han Yisang habang tinitingnan si Jiang Hari na papalayo. Napansin ni Yoon Jae-young na hindi maganda ang kutis ni Jiang Hari kamakailan, kaya tinanong niya kung may problema ba sa relasyon nila ni Han Yisang. Ayaw magsalita ng marami ni Jiang Hari. Agad na naintindihan ni Yoon Jae-young at pinuntahan si Han Yisang at binalaan si Han Yisang. Kung hindi niya kayang pasayahin si Jiang Hari, wag na siyang abalahin. Ang dalawang lalaki ay hindi sumusuko sa isa't isa. Bawat isa ay pinoprotektahan si Jiang Hari sa kani-kanilang paraan. Pag-alis sa bahay ni Han Yisang, pinuntahan ni Yoon Jae-young ang matalik na kaibigan ni Jiang Hari at tinanong kung nabanggit ba ni Jiang Hari ang pakikipaghiwalay kay Han Yisang. Walang alam ang matalik na kaibigan. Nahulaan niyang gusto ni Yoon Jae-young si Jiang Hari. Binalaan niya itong huwag nang guluhin pa si Jiang Hari. Sa simula pa lang, ang kanyang mga aksyon ay labis nang nakasakit kay Jiang Hari. Nalaman na nagsimulang mag-date sina Yoon Jae-young at ang kanyang ex-asawa nang pareho silang nagtatrabaho sa ospital. Matagal na silang hindi nakakauwi. Walang nagawa si Yoon Jae-young kundi hilingin kay Jiang Hari na dalhin ang kanyang underwear sa ospital. Nag-aalala si Jiang Hari na magagalit ang asawa ni Yoon Jae-young. Ngunit hindi niya matanggihan ang pakiusap ni Yoon Jae-young kaya dinala niya ang underwear sa ospital. Hindi niya inaasahan na pagkapasok pa lang niya sa lobby, nakita niya si Yoon Jae-young na nakikipagtalo sa kanyang asawa. Sinisisi ng asawa ni Yoon Jae-young si Yoon Jae-young na pinapayagan ang isang babaeng kaibigan na pumasok sa bahay at hawakan ang kanyang underwear. Ngunit itinuturing lamang ni Yoon Jae-young si Jiang Hari bilang kapatid. Nagalit ang kanyang asawa at akmang aalis. Paglingon niya, nakita niya si Jiang Hari na nalaglag ang mga damit panloob sa sahig. Dali-daling tumakbo si Yoon Jae-young para tumulong. Lalo pang nagalit ang kanyang asawa. Matapos ibigay ni Jiang Hari ang mga damit panloob at maghandang umuwi, hindi sinasadyang narinig niya si Yoon Jae-young na nanunumpa sa kanyang asawa na hinding-hindi na niya muling makikita si Jiang Hari. Pagkatapos nito, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon kay Jiang Hari. Ngayon, pagkatapos ng diborsyo, gusto na naman niyang suyuin si Jiang Hari. Galit na umalis ang matalik na kaibigan. Umuwi si Yoon Jae-young at inayos ang kanyang lumang damit. Sinisi niya si Jiang Hari na hindi niya labahan ang kanyang damit at nagkunwari pa itong walang nangyari. Dapat ay pinakawalan mo na lang ako para hindi mo na ako makita pa magpakailanman. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakita niya si Han Yisang sa fertility clinic. Nakita niyang may hawak na gamot ang kalaban, kaya agad niyang naintindihan ang problema sa pagitan ni Han Yisang at Jiang Hari. Hinabol niya si Han Yisang. Naku, alam ni Han Yisang na may sakit siya pero nilapitan pa rin niya si Jiang Hari. At sinabi niya kay Han Yisang na kusang makipaghiwalay kay Jiang Hari. Tumutol si Han Yisang dahil usapan nila ito ni Jiang Hari. Walang karapatan si Yoon Jae-young na makialam. Agad na pinuntahan ni Yoon Jae-young si Jiang Hari at hiniling na makipaghiwalay kay Han Yisang. Sinabi niya kay Yoon Jae-young na ang basta-bastang pag-iwan sa isang tao ay hindi simpleng bagay. Alam din naman talaga ito ni Yoon Jae-young. Sa harap ni Jiang Hari at ng kanyang ex-asawa, nahihirapan siyang pumili. Ngunit alam niya na kung mawawala ang kanyang ex-asawa, siguradong magsisisi siya. Ngunit hanggang ngayon, lalo pa siyang nagsisisi na iniwan niya si Jiang Hari. Kaya kahit anong desisyon ang gawin ni Jiang Hari, magsisisi pa rin siya. Pinayuhan niya si Jiang Hari na pag-isipan kung ano ang mas mahalaga, ang anak o si Han Yisang. Pinuntahan din ni Han Yisang si Jiang Hari. Kahit anong mangyari, ayaw niyang pakawalan si Jiang Hari. Nakiusap siya kay Jiang Hari na manatili sa piling niya, umaasang magkakaroon ng himala. Biglang namula ang mga mata ni Jiang Hari. Labis siyang natatakot kung paano kung mali ang pinili niya. Hindi niya maiisip ang buhay na walang anak. Pagkasabi nito, umikot siya at umalis. Sa kalagitnaan ng paglalakad, napuno ang isip ni Jiang Hari ng mga alaala ng masasayang sandali nila ni Han Yisang. Para sa kanya, ang magkaroon ng anak ay isang himala. Ang pag-ibig din ay isang himala. Hindi niya kayang iwanan si Han Yisang ng ganito. Sa pag-iisip nito, tumakbo si Jiang Hari at niyakap ng mahigpit si Han Yisang. Nalutas ang kanilang pagtatalo. Seryosong sinabi ni Jiang Hari sa kanyang kasintahan na pinili niya ito. Hindi maiiwasan na sa hinaharap ay haharapin nila ang kabiguan sa paggamot at ang kawalan ng kakayahang magkaanak. Sa pag-iisip pa lang na magtatalo sila dahil dito, at kahit na maranasan ang masakit na sandali ng kawalan ng kakayahang
magkaanak, labis na natatakot si Jiang Hari. Agad siyang inalo ni Han Yisang, sinabing naniniwala siyang magaganap ang himala. Hindi niya tatanggapin ang pagkatalo. Kinabukasan, pumunta si Han Yisang sa tapat ng bahay ni Jiang Hari. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong mapahanga ang ina ni Jiang Hari. Nakiusap siya sa ina ni Jiang Hari na sumama sa kanya. Papalabas na sana si Yuon Jae-yaong. Pagkatapos marinig ang usapan ng dalawa, hindi na rin siya pumunta sa ospital. Plano niyang ihatid ang bata at saka pumunta sa aerobic dance class ng ina ni Hari. Hindi nagtagal, nagsimula silang ipakita ang kanilang pang-akit sa harap ng magiging biyenan. Ang masiglang sayaw ay nagpatawa sa ina ni Hari. Pagkatapos nito, muli silang nag-umpisang mag-agawan sa pabor. Nang makita ni Yuon Jae-yaong na malapit ng manalo si Han Yisang, sasabihin na sana ni Yuon Jae-yaong ang tungkol sa infertility ni Han Yisang. Ngunit napalunok niya ito bago pa man niya masabi. Sa halip, hindi nasiyahan ang ina ni Hari sa parehong lalaki. Bagamat gusto ni Hari si Han Yisang ngayon, gusto pa rin niyang bigyan ng pagkakataon si Yuon Jae-yaong. Kasabay nito, kailangan pa niyang subukan silang dalawa. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Nang malaman ni Hari na tinulungan ni Yuon Jae-yaong si Han Yisang na itago ang tungkol sa kanyang infertility, pinuntahan niya ito para magpasalamat. Taos puso siyang nagpasalamat kay Yuon Jae-yaong dahil sa pagiging nasa tabi niya sa mahirap na panahong ito at sa pag-aalala na baka makatagpo siya ng masamang tao. Ramdam niya ang malasakit nito, ngunit si Han Yisang ang taong labis niyang gusto. Kahit kailangan niyang isuko ang pagkakaroon ng anak, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon sa kanya. Napabuntong hininga lang si Yuon Jae-yaong at sinabihan si Hari na hawakan ang telepono. Malamang galit na galit siya sa loob-loob niya. Galit ako dahil sa iyo, sabi niya. Hindi alam ni Han Yisang na pinasalamatan ni Hari si Yuon Jae-yaong para sa kanya. Naghanap siya ng kasamahang kasal na at tinanong kung anong paghahanda sa isip ang kailangan bago maging ama. Pinayuhan siya ng kasamahan na huwag masyadong mag-isip. Hindi niya inisip na magiging ganito siya kaadik sa mga anak na babae. Kailangan lang dalhin ang taos pusong-puso at sumulong. Biglang umiti si Han Yisang. Sa oras na ito, nakikipagkita si Hari sa dalawa niyang matatalik na kaibigan. Umiyak ang dalawang matatalik na kaibigan sa harap ni Hari. Ang isa ay nagreklamo tungkol sa hirap ng pag-aalaga ng mga anak, habang ang isa naman ay naramdaman na hindi madali ang pag-aasawa. Nag-isip ang matalik na kaibigan para sa mag-asawa, kaya espesyal siyang naghanda ng tuni. Ngunit, tinawag lang siyang tanga ng kanyang asawa. Mabilis na binigyan ni Hari ng tubig ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos maglabas ng galit, inisip ng matalik na kaibigan na kaya niyang magtiyaga dahil napaka-cute ng mga bata. Gaano man siya kagalit, kaya niyang tiisin. Hindi maiwasang mangarap ni Hari tungkol sa hinaharap at buhay pamilya kasama si Han Yisang. Pagkatapos, humingi si Hari ng payo sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa buhay na walang anak. Ang matalik na kaibigan at ang kanyang asawa ay lubos na nasisiyahan sa kanilang kasalukuyang mundo na dalawa lang sila. Magtutuon sila sa isa't isa, gagawin ang lahat ng bagay ng magkasama, magiging dependent sa isa't isa, at magkakaroon ng malalim na pagmamahalan. Ngunit sa mata ng ibang tao, maging ang pagpili na magpakasal o hindi o magkaroon ng anak ay itinuturing na hindi normal at hindi maipaliwanag. Hindi tayo nabubuhay para sa pananaw ng ibang tao. Kailangan lang nating gumawa ng mga pagpiling na babagay sa atin. Sa araw na iyon, bumili si Han Yisang ng regalo para kay Hari. Nabigyan sila ng voucher para sa 2 araw na pananatili sa isang villa. Noong isang gabi, gusto niyang samahan si Hari. Ngunit nalaman niyang magkakaroon ng seminar ang departamento ni Hari sa weekend. Nang marinig niyang nagtatalo ang kasamahan niya at ang asawa nito, ibinigay niya ang voucher sa kasamahan niya at sinabihan itong gamitin iyon para suyuin ang kanyang asawa. Ngunit, aksidenteng nabasa ng kasamahan niya ang damit ng isang babaeng empleyado sa publishing house ni Hari. Kinailangan niyang ilipat ang voucher sa kanya. Pagkatapos ng ilang beses na paglilipat, ang voucher ay napunta kay Hari. Sakto, ang seminar ay pansamantalang nakansela. Inaya ni Hari si Han Yisang na sumama sa kanya. Sa oras na ito, nalaman lang ni Han Yisang na nakansela ang seminar ng departamento ni Hari. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Nararamdaman niya na tila itinakda ng Diyos na makasama niya si Hari. Sinabihan niya si Hari na pumunta doon ng maaga at hintayin siya pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Upang suyuin si Hari, pinili rin ni Yuon Jae-yaong ang direktang pag-atake. Iminaneho niya ang kanyang bagong bili na kotse para sunduin si Hari. Pagkatapos ng trabaho, naghanda rin siyang lumipat upang maalagaan niya ng maayos ang kanyang anak na babae sa hinaharap. Sa huli, inaya pa niya si Hari na tingnan ang bahay kasama niya sa weekend. Sa weekend, may mahalaga siyang gustong sabihin kay Hari. Nahulaan din ni Hari ang iniisip ni Yuon Jae-yaong, ngunit ayaw niyang sirain ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi niya na nakipagkita na siya ay Han Yisang sa resort villa sa weekend. Hindi rin sumuko si Yuon Jae-yaong, hinintay pa rin niya si Hari sa cave sa weekend. Upang sabay na pumunta sa pagtingin ng bahay, nalaman niyang hinintay ni Hari si Han Yisang sa villa. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin, si Hari ay tangang naghihintay sa isang taong maaaring hindi dumating. Gustong lumaban ni Yuon Jae-yaong para sa kanyang sarili minsan. Agad siyang nagmaneho para sunduin si Hari at ihatid siya sa bahay. Ngunit huli na siya. Nasaksihan niya mismo si Han Yisang na bumukas ang pinto at pumasok sa villa. Malungkot niyang tiningnan ang mga anino ni Hari at Han Yisang na nakalarawan sa bintana at labis siyang nasaktan. Umakyat si Yuon Jae-yaong sa hagdan at kumatok sa pinto. Ngunit sa huling sandali ay binitiwan niya ang kanyang kamay. Nagkaroon sina Hari at Han Yisang ng isang matamis na gabi. Sa umaga, nahihiyang bumalot si Hari sa kumot at nang makita niyang papalapit si Han Yisang, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha ni Han Yisang ang isang kwintas na maingat niyang pinili at isinuot sa liig ni Hari. Ang paglalakbay na ito ay nagpalalim ng kanilang relasyon. Pagkatapos umuwi, agad siyang humingi ng payo sa kanyang kasamahan kung paano mag-propose kay Hari.
Hari. Ang kanilang pag-uusap ay aksidenteng narinig ni Hari at ng kanilang mga kasamahan. Nagsimulang magpalakpakan at batiin ng lahat si Hari, ngunit agad itong natigilan. Hindi pa siya handa. Nang makita niyang binuksan ni Han Yisang ang trunk ng kotse, takot siyang sumigaw na huminto ito. Natakot siyang baka mag-propose ito sa harap ng kumpanya. Sino ang mag-aakala na kukunin ni Han Yisang ang vacuum cleaner para linisin ang kotse? Nang makita niyang yayakapin na sana ni Han Yisang, labis na natakot si Hari kaya tumakbo siya ng mabilis. Natakot siyang baka mag-propose ito sa gitna ng mataong kalye. Ngunit, gusto lang pala nitong itali ang kanyang sintas. Inakala ng kanyang matalik na kaibigan na ang kanyang kalooban ay dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong bata pa siya na naging dahilan upang magkaroon siya ng trauma sa pagpapakasal. Marahil ay nag-aalala si Hari na kakaiba ang paraan ng pag-propose ni Han Yisang. Mabilis na tumango si Hari bilang pagsang-ayon. Sa gabi, biglang nawala ng kuryente sa bahay. Dumating si Yoon Jae-young upang bigyan si Hari ng kandila sa madilim na gabi. Naalala ni Yoon Jae-young ang bawat matalik na sandali kay Hari sa loob ng maraming taon. Si Hari ang kanyang unang pag-ibig, ngunit palagi niyang itinatago ang damdaming ito sa kanyang puso. Natatakot na kung malaman ito ay maghihiwalay sila. Ngayon lang niya nakita ang kanyang damdamin ng malinaw. Pinigilan niya si Hari na umalis at sinabi na palagi niya itong gusto. Kung hindi siya umamin ngayon, natatakot siyang hindi na niya kailanman maiiwan ang relasyong ito. Kasabay nito, ipinagdasal niya ang walang hanggang kaligayahan ni Hari. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya kay Hari at umiyak. Aksidenteng nalaman ni Hari na ang kanyang ina ay nasa ospital kamakailan upang alagaan ang kanyang ama na umalis sa bahay ng maraming taon. Bagamat mayroon na ngayong liver cancer ang kanyang ama, galit pa rin siya dahil sa pag-iwan nito sa kanila na naging dahilan upang mahirapan silang dalawa ng kanyang ina na mabuhay. Nagalit si Hari dahil nakalimutan ito ng kanyang ina at ngayon ay pinagsisikapan pa niyang alagaan ang kinamumuhi ang lalaking ito. Gustong ilabas ni Hari ang kanyang ina doon. Ngunit nagpilit siyang manatili sa ospital. Kinailangan ni Hari na tumakbo sa labas mag-isa at umiyak ng labis. Tumawag ang kanyang ina at hiniling kay Yoon Jae-young na aliwin si Hari. Ibinigay ni Bea ang pagkakataong ito kay Han Yisang at tahimik na tiningnan ang dalawa mula sa malayo. Niyakap ni Han Yisang si Hari na humihikbi at nangako na palagi siyang nasa tabi nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Hari kahit paano magkadugo sila ng kanyang ama. Gaano man niya kinamumuhian ito, wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit bakit hindi kayang ipagsawalang bahala ng kanyang ina? Kung bibigyan siya ni Han Yisang sa hinaharap, magiging katulad din ba siya ng kanyang ina? Kinabukasan, inanyayahan ni Han Yisang si Hari sa studio. Sinabi niya na gusto niyang magpakuha ng litrato kasama si Hari. Naghintay siya na makaupo si Hari. Kinuha niya ang singsing na inihanda niya, lumuhod, at nag-propose kay Hari. Pumayag si Hari sa proposal ni Han Yisang. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa, nangangako ng isang masayang buhay ng magkasama habang buhay. Kasabay nito, nag-alala si Yoon Jae-young na baka hindi kayanin ng katawan ng ina ni Hari ang pag-aalaga sa kanyang ama sa ospital araw at gabi. Kaya, pumunta siya para palitan ito sa pag-aalaga sa kanya. Ikinuwento ng ama ni Hari kay Yoon Jae-young ang tungkol kay Hari mula pagkabata hanggang pagtanda. Bigla niyang naalala ang eksena noong high school kung saan buong tapang siyang umamin kay Hari. Noong panahong iyon, magalang na tumanggi si Hari. Natakot siyang kung maghihiwalay sila sa hinaharap, nangangahulugan iyon ng pagkawala ng isang mahalagang miyembro ng pamilya. Pagkatapos noon, hindi na muling binanggit ni Yoon Jae-young ang bagay na ito. Ngayon, lumipat na si Yoon Jae-young at ang ina ni Hari ay nasa ospital pa at hindi pa nakakauwi. Tiningnan ni Hari ang madilim na silid at biglang nakaramdam ng kalungkutan. Pagkatapos, inanyayahan niya si Han Yisang sa bahay para kumain ng pansit. Pinayuhan ni Han Yisang si Hari na huwag mag-alala tungkol sa kanyang ama. Tiyak niyang gagawin niyang masaya si Hari. Ang hamog sa puso ni Hari ay nawala, masaya siyang nakikipagtawanan kay Han Yisang. Hindi na napigilan ni Han Yisang na halikan si Hari. Nang magkalapit ang dalawa, aksidenteng natapon ni Han Yisang ang pansit kay Hari. Naghanap si Hari ng damit para kay Han Yisang upang magpalit. Nagkataon namang nakauwi na ang ina ni Hari at nakita si Han Yisang na hubot-hubad. Mabilis na ipinaliwanag ni Hari na kumakain lang sila ng pansit. Naghanap agad ng dahilan ang ina ni Hari para umalis. Pagkatapos, sinabi ni Hari sa kanyang ina ang tungkol sa proposal ni Han Yisang. Masaya rin ang kanyang ina para sa kanya. Ang pangarap ni Hari mula pagkabata ay magkaroon ng normal na pamilya. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natupad na rin ang kanyang pagnanais. Gayunpaman, ang buhay ay laging may mga kalamangan at disadvantages. Hindi pa naging epektibo ang resulta ng paggamot ni Han Yisang. Sa sitwasyong ito, kahit nagawin ang artipisyal na inseminasyon, mahirap pa ring magtagumpay. Maaari lang silang magpatuloy sa paghahanap ng iba pang pamamaraan ng paggamot. Bumalik si Han Yisang na may mabigat na damdamin. Bagamat nagkasundo sila ni Hari na hindi susuko, kahit na nahihirapan, hindi niya matiis na maranasan ni Hari ang pakiramdam ng pagkabigo. Kasabay nito, si Hari ay nagdudusa ng matinding sakit dahil sa endometriosis. Sa sandaling iyon, tumawag si Han Yisang. Sinubukan niyang sagutin ang telepono, ngunit aksidenteng natapon niya ang plorera. Si Yoon Jae-young, na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, ay nakarinig ng ingay,
kaya tumakbo siya upang kumatok sa pinto. Naramdaman din ni Han Yisang mula sa kabilang linya na mayroong mali. Mabilis siyang lumabas. Agad na binuksan ni Yoon Jae-young ang pinto at dinala si Hari na namimilipit sa sakit sa sahig sa ospital. Sinabi ng doktor kay Hari na lumaki ang bukol sa kanyang matris at kailangan itong operahan sa lalong madaling panahon. Bagamat mas mababa ang posibilidad na magbuntis pagkatapos ng operasyon, mas magdudusa si Hari kung magpapatuloy ito. Hinikayat ni Han Yisang si Hari na magpa-opera at sinabi sa kanya ang resulta ng kanyang paggamot. Humingi siya ng paumanhin dahil pinaranas niya kay Hari ang sakit habang naghihintay ito sa kanya. Hindi lang niya alam kung kailan gagaling ang kanyang infertility. Ang mabigat na paksang ito ay nagpahinga sa kanilang dalawa. Pareho silang nanatiling tahimik, walang masabi. Kinumbinsi rin siya ng kanyang ina na magpa-opera. Kahit gusto niyang magkaroon ng anak, hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang kanyang katawan. Para sa kanya, palaging nasa unahan ang kalusugan ni Hari. Sinunod ni Hari ang payo ng kanyang ina at nagpa-opera. Matapos lumabas ng ospital, pinilit ni Hari na ngumiti habang kaharap si Han Yisang. Ayaw niyang bigyan ito ng pressure. Ngunit nang makita niya ang mga bata sa magazine na tumatawag ng Tea Mama, hindi niya napigilang umiyak ng labis. Nang makita ito ni Han Yisang, namula ang kanyang mga mata. Sinabi ni Han Yisang kay Hari na magpapatuloy siya sa susunod na yugto ng paggamot. Sinabi ni Hari na sumuko na lang siya. Nagpasya siyang hindi na gusto ng anak at gusto na lang mamuhay sa mundo na silang dalawa lang. Alam ni Han Yisang na ayaw ni Hari na bigyan siya ng pressure, kaya't itinago niya ang kanyang sakit sa loob. Lalo itong nagpasakit sa kanya. Pagkatapos ng isang panlabas na photoshoot, natuklasan ni Han Yisang na ang kliyente ay ang kanyang dating kasintahan. Ang kanyang dating kasintahan ay mayroon ng anak at nakangiti ng maliwanag sa larawan. Nagbalik tanaw ang dalawa sa kanilang nakaraan. Noong panahong iyon, pareho silang nagtanim ng sama ng loob sa isa't isa. Inisip ng dating kasintahan na sa sitwasyong iyon, kung magpapatuloy silang magkasama, pareho silang hindi magiging masaya. Ang mga salitang ito ay nagpabuti kay Han Yisang. Bago siya umalis, tinanong niya ang kanyang dating kasintahan kung masaya ba ito ngayon. Pumiti ang dating kasintahan, tumango at nagbigay ng tiyak na sagot. Sa gabi, nang kumakain sila ng hapunan kasama si Hari, ayaw ni Han Yisang na isuko ni Hari ang ideya ng pagkakaroon ng anak para sa kanya. Mababa lang ang posibilidad na magbuntis si Hari at hindi siya bao. Ayaw ni Hari na makipagtalo tungkol dito, ngunit nakapagpasya na si Han Yisang. Nagpasya siyang umalis muna ng ilang panahon upang pareho silang kumalma. Sa kanilang paghihiwalay, umasa si Hari na hindi siya paghihintayin ni Han Yisang ng masyadong matagal. Lubos siyang malulungkot dahil sa pagkamis dito. Naramdaman ni Han Yisang ang sakit na parang sinasaksak ang kanyang puso. Pagka-uwi niya, masakit niyang itinapon ang gamot para sa infertility at ang mga litrato ng alaala ng kanilang pag-ibig. Kinabukasan, hindi makatawag si Hari kay Han Yisang sa opisina at hindi rin niya ito nakita sa bahay. Bumagsak si Hari at umiyak, hindi makayanan ang pag-alis ng kanyang minamahal. Hindi niya alam na tinitingnan siya ni Han Yisang mula sa likod at umiiyak din 3 buwan na ang lumipas. Wala pa ring balita si Hari mula kay Han Yisang. Sa araw na iyon, kasama niya ang isang photographer para mag-shoot ng mga litrato ng isang buntis na malapit ng mga anak, ngunit hindi pa rin dumarating ang photographer. Nag-alala si Hari at tumawag. Sa sandaling iyon, may isang anino na tumakbo patungo sa kanya. Natigilan si Hari nang matuklasan niya. Ito ay ang taong matagal na niyang hinahanap. Sa panahong ito, si Han Yisang ay naglakbay sa maraming lugar. Nakita niya ang iba't ibang uri ng pag-ibig at kaligayahan at madalas siyang umiiyak dahil sa pagkamiss kay Hari. Ngunit nang magkita silang muli, nag-aalangan pa rin siya. Ano nga ba ang pinakamainam para kay Hari? Pagkatapos ng trabaho, sinundan ni Han Yisang si Hari hanggang sa kanyang bahay. Sinabi niya kay Hari ang kanyang pagkalito. Hindi niya kayang iwan si Hari, ngunit natatakot siyang alisin ang karapatan ni Hari na maging ina. Labis na nagsisi si Han Yisang. 3 buwan na silang naghiwalay, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan ang kanyang iniisip. Naghiwalay sila ng may kalungkutan, ngunit sa gabi, kusa namang kumatok si Hari sa pinto ni Han Yisang. Tinanong niya si Han Yisang kung anong desisyon ang gusto niyang gawin. Hindi na itinago ni Han Yisang ang kanyang iniisip. Mahal na mahal niya si Hari at kahit may mangyaring masama, gusto pa rin niyang makasama si Hari. Sa buong buhay niya, hindi na niya bibitawan si Hari. Hinawakan ni Hari ang mukha ni Han Yisang. Sa buhay na ito, ang makahanap ng isang kaluluwang kaakibat ay isang himala. Gusto lang niyang makasama si Han Yisang at magkaroon ng buhay na puno ng kaligayahan at pag-asa ng magkasama habang buhay. Nalis ang kanilang mga alalahanin at nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Tiningnan ni Hari ang lalaking naghahanda ng almusal sa kusina at nakaramdam siya ng tamis at kasiyahan sa kanyang puso. Lumingon si Han Yisang at tiningnan ang kanyang minamahal na nasa kama. Nararamdaman din niya na ito ang mismong anyo ng kaligayahan. Muling sumailalim sa paggamot si Han Yisang. Bagamat hindi siya nabigyan ng tiyak na sagot ng doktor, pagkatapos mag-relax, hindi na siya kasing tensyonado tulad ng dati. Gusto lang niyang gawin ang kanyang makakaya upang mamuhay ng maayos upang wala siyang pagsisihan. Pagkalabas ng ospital, nakita ni Han Yisang si Yoon Jae-young nakasama ang kanyang anak. Sinabi niya kay Yoon Jae-young ang kanyang damdamin para kay Hari at umasa na matatanggap niya ang pagpapala ni Yoon Jae-young. Naintindihan ni Yoon Jae-young na natagpuan ni Hari ang pinakamagandang tahanan. Buong puso
puso niyang ibinigay ang kanyang taos-pusong pagbati sa kanila. Sinimulan ni Hari at Hanisang ang isang matamis na buhay na magkasama. Nagdulot ng pag-ibig ang dalawa. Ang 40 taong gulang na tao ay parang nagiging bata. Sinabi ng nanay ni Hari sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pangarap niyang magkaanak. 3 tao ang sabik na pumalakpak, tila nakakita ng sanggol na kumakaway. Kasabay nito, magkahawak kamay na naglalakad sina Hari at Hanisang. Kinain ni Hari ang cake sa kanyang kamay, pagkatapos ay kinuha ang cake na hawak ni Hanisang at kinain ito. Sinabing labis siyang nagugutom kamakailan. Mahaba ang daan sa unahan. Dahan-dahang naglakad ang dalawa. Siguro sa susunod na intersection, bigla silang makakaranas ng kaligayahan. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Salamat sa inyong interes. Sundan at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang suportahan ako. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.